Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1491500. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bihirang makita ang mga uri ng spirit medicine para sa second transformation profound gold pill, ngunit ang lakas ng Fiend Medicine Hall ay hindi talaga para sa palabas. Sinabi ni Maggie kay Mateo na sa loob ng kalahating buwan, tutulungan niya itong tipunin ng lahat ng mga gamot para sa espiritu. Sa mga naiisip ni Maggie, natural lang na isinantabi ito ni Mateo. Nangako rin siya kay Maggie na pagkalipas ng kalahating buwan, babalik siya at ipangangaral ang daw sa kanila. Pagkatapos nito, lumabas ng pinto si Mateo ng mag-isa. Bagamat atubiling maywan si Luigine, wala rin siyang magawa. Habang papunta si Mateo sa Hundred Nose Hall para magtanong tungkol sa impormasyon, wala siyang mapupuntahan at tanging sa Fiend Medicine Hall na lang siya maaaring manatili. Hindi na isang maliit na batang babae si Luigine sa paningin ni Maggie ngayon. Anong sabi niya? Lalaki niya pala ang Source Knight na iyon. Ang relasyong ito, paano niya hindi ito magagamit ng maayos? Ano ang pinakamakapangyarihan? Hindi ka maunang lalaki, kundi usapang una ng babae. Kung tungkol naman sa batch ng mga medicinal pills na iyon, mas naging madali pa ito. Nagdesisyon si Maggie at direktang ibinenta ang mga ito ng kalahating oras at ibinigay sa fan family, na talagang kapalit ng pagkakaibigan. Biglang dumating ang kaligayahan, medyo hindi alam ni Yufan kung ano ang gagawin. Kapos na kapos ang mga medicinal pills ng Fiend Medicine Hall. Kahit ang City Lord Manor ay kinailangang magbayad ng malaking halaga para makuha ito. Ang isa pang pangkat ng mga gamot na nakapagpapatibay sa isang pamilya ay medyo mahalaga. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, lubos na nagpapasalamat si Yufan kay Mateo. Nais niyang ipadala agad si Luigine sa kama ni Mateo. Paglabas ni Mateo ng Fiend Medicine Hall, tumunog ang alarm bell. Oy! 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 Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagguho sa hangin. Ilang guhit ng malamig na liwanag ang lumipad patungo kay Mateo sa nakakatakot na bilis. Mga nakatagong armas iyon. Sumabog ka para sa akin. Bumuo si Ender ng isang selyo. Ang mga lumilipad na kutsilyong iyon ay direktang sumabog sa ere, naging hindi mabilang na mga piraso, halos tinakpan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Mateo. Kapag tinamaan ng mga pirasong ito, malamang magiging sala ng katawan ni Mateo. Isang bahid ng malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ender. Alam niyang tapos na ang misyong ito. Dahil sa lakas niya bilang isang kalahating hakbang na Fiend Commander, na nagbabalak laban sa mga walang ingat, hinding-hindi makakatakas si Mateo sa pagpatay na ito. Ang lahat ng ito ay nangyari lamang sa oras na lumipad ang mga kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, hindi pa rin ito makakapag-react. Hindi tumingin si Ender kay Mateo. Handa na siyang tumayo at umalis. Pero sa pagkakataong ito, biglang nawala ang katawan ni Mateo sa kinaroroonan niya. Pagpatay ng multo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ender. Agad na bumuhos ang panganib sa kanyang puso. Ang figure ni Mateo ay naging malabong anino at sumugod palapit sa kanya. Masyadong mabilis. Gamit ang kanyang lakas, halos hindi niya rin makuha ang mga bakas ni Mateo. Sining ng espada na may balahibo ng dugo. Malakas na sigaw ni Ender, habang ang kanyang sword art ay tumutusok patungo sa malabong anino na parang kidlat. Kalantang! 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 Sa isang iglap, nagpalitan ng suntok ang dalawang tao, hindi ko alam kung ilang beses. Ginulat ng malalakas na alon ang paligid at naging parang tumpok ng mga guho. Pagkatapos ng ilang paghinga, lumitaw si Mateo 1,000 talampakan ang layo, mapatla ang kanyang kutis at hindi matatag ang paghinga. Malinaw na ito ay tanda ng labis na pagkahapo ng kanyang banal na asensya. Gayunpaman, hindi rin gaanong bumuti ang kalagayan ni Ender. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang palitan ng salita na iyon ay mabilis na nilamon ang kanyang diwa ng halimaw sa isang iglap. Mula nang kumilos siya para palihim na atakihin si Mateo hanggang ngayon, mga 10 hininga pa lamang ng oras ang lumipas. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Hindi inaasahan ni Ender na ang lakas ni Mateo ay talagang napakalakas. Kung hindi lang dahil sa pagiging assassin niya, at sa sobrang bilis ng reaksyon niya, malamang ay napatay siya agad ni Mateo ng palihim.
Masyadong mapanganib ang batang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ni Ender kung gaano nakakapaso ang 30 milyong low Griffin Essence Stones na ito. Kunin ang buhay niya habang siya ay may sakit. Isang mahusay na mamamatay tao si Ender. Napansin na niya na ang galaw na iyon ngayon ay lubhang nakakapagod para kay Mateo. Ngayon, wala na siyang gaanong lakas para gumanti. Mabilis ang bilis ni Mateo, at hindi rin mabagal ang bilis ni Ender. Bilang isang mamamatay tao, ang bilis ay isang mandatoryong kinakailangan. Sining ng espada na may balahibo ng dugo. Kumalat ang liwanag ng dugo sa buong katawan ni Ender, ang kanyang figure ay muling sumugod patungo kay Mateo na parang kidlat. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagkakataon. Tumigil ka. Swoosh! 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 Sabay-sabay na kumilos ang 5 figure na hamarang sa daanan ni Ender. Nasa labas lang ng pintuan ng Fiend Medicine Hall ang lugar na ito. Napakalaking ingay, paano sila hindi magugulantang? Nagbago ang ekspresyon ni Ender at sinabi niya sa seryosong boses, "Miyembro ako ng Assassination Hall, may nagalok ng gantimpala para sa buhay ng batang ito." Bagamat ang 5 elder ay mga Fiend Apothecaries, ang kanilang mga kalakasan sa pakikipaglaban ay hindi rin mahina. Sa pakikipaglaban ng 5 laban sa isa, natural lang na hindi sila mahuhulog sa kawalan. Ang dahilan kung bakit nang ahas si Ender na kumilos dito ay dahil sarili nilang teritoryo ang lugar na ito. Kahit pumatay siya ng mga tao, wala pa ring nang ahas na magsalita. Bagamat nasa ilalim ng iba't ibang pamumuno ang iba't ibang sangay ng Blood Yama Hall, iisang pamilya pa rin sila kung tutuusin. Hindi inaasahan ni Ender na ang sarili niyang mga kababayan ang hamarang sa kanyang nakamatay na suntok. Buong oras siyang nagbantay sa labas at hindi niya alam ang mga pangyayari sa loob ng Fiend Medicine Hall. Naisip pa niya na sa pamamagitan ng pag-uulat ng kanyang pinagmulan, makakaligtas ang 5 elder. Malamig na sumangot si Maggie at sinabing, hindi pa umaabot sa puntong hindi na makakita ng malinaw ang matandang ito. Paano ko hindi malalaman na miyembro ka ng Assassination Hall? Humph! Nang-ahas ka pa talagang gumawa ng hakbang laban sa iginagalang na panauhin ng ating Fiend Medicine Hall, sa usaping ito, hahanapin natin ang Assassination Hall para ayusin ito mamaya. Natigilan si Ender, nagdududa kung mali ba ang narinig niya o hindi. Bakit tinulungan ng 5 elder ng Fiend Medicine Hall ang isang tagalabas? Para sa kapakanan ng isang batang lalaki na walang kinalaman sa kanila, makikipagdigma ba talaga sila sa Assassination Hall? Iginagalang na panauhin. Isang batang hindi pa ganap ang buhok, paano siya naging iginagalang na panauhin ng Fiend Medicine Hall? Maggie, ano ang ibig sabihin nito? Para sa kapakanan ng isang tagalabas, pahihirapan mo pa talaga ang Assassination Hall ko. Seryosong sabi ni Ender. Labis na nagalit si Maggie nang sabihin niya, si Master Source Knight ang pinakamarangal na panauhin ng ating Fiend Medicine Hall. Binabalaan kita, kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok niya, hindi pa tayo tapos. Nang makitang lumipad si Maggie ng ganoon, sa wakas ay napagtanto ni Ender na hindi siya nagbibiro. Gabi ng Master Source. Ang batang ito, maaari kayang isa siyang eksperto sa alchemy. Nagbibiro ka siguro. Si Maggie, kahit papaano, ay isa ring nangungunang awtoridad sa mga 2-star Fiend Apothecary, para tawagin pang ang master ang isang batang hindi pa rin makapaniwala. Pakiramdam ni Ender ay nababaliw na siguro ang 5 matatanda. Sumanghal siya ng malamig at sinabing, "Humph. Maggie, huwag mong kalimutan, hindi ikaw ang Hallmaster ng Fiend Medicine Hall. Kung tungkol dito, natural lang na may darating at hahanap sa iyo." Nag-init din ang ulo ni Maggie at agad na galit na sinabi, "Hey, magaling. Napakagaling. Ang hirap na ng Assassination Hall ninyo ngayon no? Balita ngayon, naalala na ito ng matandang ito. Sige na." Sumanghal ng malamig si Ender, at pagkatapos ay mabilis na gumalaw ang kanyang figure, at naglaho sa paningin ng lahat. Humarap si Maggie kay Mateo, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at sinabi ng may paghingi ng tawad, ang mga tao sa Assassination Hall ay lalong nagiging walang pakundangan. Nabigo si Maggie sa kanyang mabuting pakikitungo at hinayaan si Master Source Knight na mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Talagang nahihiya si Maggie. Sa oras na ito, si Maggie ay talagang labis na nagulat sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ang assassin na iyon ay nasa half-step Fiend Commander realm.
Si Mateo, isang middle-level na fin general, ay kayang umatras ng walang pinsala, nakakagulat talaga iyon. Sa sandaling ito, lubos siyang sigurado, mayroong isang makapangyarihang nilalang sa likod ni Mateo. Hindi simple ang binata na ito. Hindi siya dapat masaktan. Umiling si Mateo at sinabing, wala kayong kinalaman. May ibang may gusto sa buhay ko. Hey! Dahil dito, malaki ang nabubuong sama ng loob. Gamitin ang puwita ng isang tao para mag-isip at malalaman din ng isa, ang insidenteng ito ay tiyak na si Kurlan ang sanhi ng gulo sa likod ng mga eksena. Dahil nabigo siyang mapatay sa pagtitipon, sa pagkakataong ito, umupa pa siya ng isang mamamatay tao para harapin siya. Akala ba talaga niya madaling masahin si Mateo? 1492. Para maiwasan ang mga aksidente, personal na dinala ni Maggie si Mateo sa Hundred Nose Hall. Sa kanyang paglapit, natural na naging maayos ang lahat. Sa pangunguna ng isang manager ng Hundred Nose Hall, dumiretso si Mateo sa ikatlong palapag. Dito na siya tumatanggap ng mga VIP. Sir, sandali lang po, may darating at tatanggap po agad sa inyo, sabi ng manager at saka umalis. Ito ay isang napakagandang silid. Isang mabangong halimuyak ang tumatama sa ilong na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kalasinggan. Nakatimpla na ang tsaa. Dahan-daw ang humigop si Mateo at pinuri, masarap ang tsaa. Ang hamog ng lilang chi sa umaga na nagmumula sa silangan, mga usbong ng tsaa na dinidiligan ng ulan ng espiritu. Mahirap mahanap, mahirap mahanap. Ang mas mahirap pa rito ay ang pares ng mga bihasang kamay ng taong nagtimpla ng tsaa. Lumihis ang espasyo. Isang magandang figure ang dahan-daw ang lumabas mula sa kawalan. Bahagyang lantad ang damit ng babaeng ito, ang kanyang balat ay mas maputi pa sa nyebe, may arko ng kilay at kulay cherry na labi. Hindi naman ito mas mababa kumpara kay Louie Jean. Pero kumpara sa pagiging mahinhin ni Louie Jean, ang babaeng ito ay masigasig na parang apoy, na parang may gustong sunugin. Bawat kislap at ngiti ay tila may dalang mapang-akit na intensyon. Tunay ngang kahanga-hanga ang Sir Source Knight, na makita ang kalaliman ng silid na ito sa isang sulyap lamang. Dahan-daw ang umupo ang babae hindi kalayuan sa tabi ni Mateo at nakangiting sinabi, maling papuri ni Sir Source Knight, hindi karapat-dapat si Lilian. Ang kaakit-akit na sining ng babaeng ito na nagngangalang Lilian ay umabot na sa tugatog ng pagiging perpekto. Ang bawat pabaya na kilos ay maaaring magbigay sa mga lalaki ng matinding tukso. Dahil sa konsentrasyon ni Mateo, mayroon din siyang panandaliang pagkawala sa isip. Halatang kakainom lang niya ng tsaa, pakiramdam niya ay nauuhaw talaga siya. Gayunpaman, nang sandaling iyon lang din iyon. Bihira sa mundo ang katatagan ng pusong daw ni Mateo. Ang pagnanasang gumamit ng bewitching arts para lituhin siya ay halos walang posibilidad. Pumunta rito si Source Knight para magtanong tungkol sa impormasyon at hindi makipaglaro sa mga babae. Miss Lilian, pakitawagan po ang pangunahing tauhan, malamig na sabi ni Mateo. Nang makita ni Lilian na napakalaki ng focus ni Mateo, hindi niya maiwasang palihim na magulat sa loob. Bihira sa Capone Capital City na ito ang mga lalaking kayang tiisin ang kanyang nakakaakit na sining. Tinakpin ni Lilian ang kanyang bibig at ngumiti habang sinasabi, si Sir Source Knight ay walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Maaari kayang sa paningin ni Sir, si Lilian ay hindi maihahambing kay Louie Jean. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, patuloy ka sa pang-iistorbo ng walang katwiran at huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Pero walang pakialam na sabi ni Lilian, sige, gusto makita ng mababang uri na ito kung paano nagiging bastos si Sir. Gaya ng sinabi niya, ang pares ng matatalinong kamay ni Lilian ay talagang kumapa kay Mateo. Sumanghel si Mateo ng malamig, habang ang mga daliri ay parang kidlat na tumatapik sa balikat ni Lilian. Sino ang mag-aakala na ang balikat nitong si Lilian ay biglang nadulas, muntik nang hindi matamaan. Nanlumo si Mateo at agad na napagtanto na itinatago ng Lilian na ito ang kanyang lakas. Dahil nabigo ang kanyang galaw, dali-daling umatras si Mateo, lumayo ng kaunti kay Lilian, at nanatiling mapagmatsyag. Nako, hindi talaga marunong maging malambing si Sir Source Knight sa mga babae. Sa sobrang lakas ng pag-atake, gusto mo bang kitilin ang buhay ng hamak na ito? Humajejek si Lilian at sinabi. Seryosong sabi ni Mateo, sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutokso?
Ngumiti si Lilian at sinabing, paano nagawang asarin ng mababang tao na ito si Sir? Malinaw na si Sir ang gustong durugin ang isang bulaklak ng walang awang. Gayunpaman, si Lilian ay talagang nagtataka kung sino si Sir. Kung isasantabi mo ang iyong lakas na higit pa sa mga nasa parehong rango, ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay napakalakas pa, ang Devil Dragon Flame Crystal Pill ay nasa iyong mga kamay ng madali. Kahit ang 5 elder ng Fiend Medicine Hall ay kailangang magpakita sa iyo ng isang magandang asal ng isang estudyante. Gamit ang mga mata at kamay ng aking Blood Yama Hall, talagang hindi namin lubos na maimbestigahan ang background ni Sir. Lumubog ang puso ni Mateo, palihim na iniisip na ang 100 Nose Hall na ito ay may ganitong paraan para makakuha ng impormasyon. Tila ang ginawa niya sa Capone Capital City ay lubos ng alam ng 100 Nose Hall. Sa oras na ito, natural lang na hindi na ituturing ni Mateo si Lilian bilang isang ordinaryong babae. Malamang na mas malakas ang lakas nito kaysa sa kanya. Kahit si Dustless ay hindi rin maarak ang lalim ng iniisip ni Lilian. Bagamat hindi nakabawi ang lakas ni Dustless sa tugatog nito, sa ilalim ng Divine Lord Realm, karamihan ay hindi nakatakas sa kanyang investigasyon sa Divine Sense. Pero itong si Lilian ay malinaw na isang exception. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo at sinabi sa malalim na boses, ang batang Panginoong ito ay nanirahan kasama ang aking Panginoon sa isang liblib na lupain mula pa noong bata ka. Normal lang din na hindi mo pa naririnig iyon noon. Kaya ano ang kakaiba tungkol doon? Natural lang na hindi gagawa si Mateo ng ganitong uri ng pagkakamali sa mababang antas. Matagal na niyang gawa-gawa ang kanyang pinagmulan. Ngumiti si Lilian at sinabing, ganito pala. Hindi kailangang magpanik si Sir. Mag-usap tayo. Bahagyang tumanggo si Mateo at muling umupo, at malamig niyang sinabi, kung gusto mong magtanong tungkol sa aking Panginoon, pwede kang magtiis. Bahagyang nagulat si Lilian, naisip niya sa sarili na napakalakas pala ng lalaking ito. Ibubuka pa lang niya ang bibig niya at magtatanong, nang gumamit na ito ng mga salita para pigilan siya. Kung ang amo ni Mateo ay talagang isang dalubhasang mapag-isa, tiyak na ayaw niyang ibunyag ang kanyang pangalan. Natural lamang na makatwiran ang puntong ito. Bahagyang ngumiti si Lilian at sinabing, sige, kung gayon, pumunta si Sir Source Knight sa Capone Capital City para lamang sa investigasyon. Tumanggo si Mateo at sinabing, tama. Miss Lilian, maaari bang magtanong si Source Knight ngayon? Sabi ni Lilian, alam ba ni Sir ang mga patakaran ng ating 100 Nose Hall? Natigilan si Mateo at umiling habang sinasabing, hindi ko alam. Humajejek si Lilian at sinabing, nakakatuwa talaga si Sir, ang maglakas loob na pumunta at magtanong tungkol sa impormasyon ng hindi man lang alam ang mga patakaran ng 100 Nose Hall. Matagal nang naririnig ni Mateo na hindi madaling magtanong tungkol sa impormasyon ng 100 Nose Hall, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Kung titingnan mo ngayon, parang masyadong simple ang iniisip niya. Sabihin mo nga. Malamig na sabi ni Mateo. Sabi ni Lilian, ang impormasyon ng ating 100 Nose Hall ay nahahati sa unang baitang hanggang ika-9 na baitang. Ang impormasyon ng unang 3 baitang, hanggat nagbabayad ng sapat na Fiend Essence Stones, makukuha nila ito. Pero ang impormasyon ng ika-4 na baitang hanggang ika-9 na baitang, bukod sa pagbabayad ng napakamahal na Fiend Essence Stones, kailangan pang ang pumayag na gumawa ng ilang bagay para sa 100 Nose Hall ng libre. Gulat na sabi ni Mateo, ibig sabihin, may utang ako sa inyong lahat. Sabi ni Lilian, ganito halos ang kahulugan nito. Tumanggo si Mateo at sinabing, kung hindi ko gagawin. Ngumiti si Lilian at sinabing, kailangan mong mag-iwan ng kontrata sa Blood Essence bago namin ibigay sa iyo ang impormasyon. Kung tatanggi ka at hindi gagawin ang pabor, maaari ka naming hilingin na sana'y namatay ka na lang dahil sa kontrata sa Blood Essence. Nanlamig ang puso ni Mateo. Napaka-misteryoso ng Blood Yama Hall na ito. Tila napakalawak ng kanilang pinagmulan. Sabi ni Mateo, kung papaalisin ninyo akong lahat at papatayin, maaari kayang kailangan ko ring kumilos ng naaayon. Ngumiti si Lilian at sinabing, ang aming Blood Yama Hall ay palaging tapat sa mga matatanda at bata. May mga bagay lang na hindi namin kayang kumilos sa aming sariling kakayahan, kaya kailangan namin ng pangako. May mga tao rin na hindi namin siya hinanap kahit hanggang kamatayan. Sa kontrata ng Blood Essence, natural na may ilang mga bawal na patakaran na isa-isang sinasabi. Halimbawa, hindi ka namin pipilitin na mamatay.
Siyempre, kung mamamatay ka habang isinasagawa ang kontrata, wala ito sa saklaw. Kapag na-activate na ang kontrata, kung hindi mo ito natapos, natural na magdurusa ka sa negatibong reaksyon ng kontrata. Labis na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Para na rin itong nagsasabi na hanggat may nagtatanong tungkol sa impormasyon para sa mga nasa ika-4 na baitang pataas, lahat sila ay may utang na loob sa Blood Yama Hall. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga tao taon-taon, ang mga pabor ng Blood Yama Hall sa labas ay magiging lubhang nakakatakot. Sa mga taong ito, mahirap garantyahan na walang lilito na makapangyarihang nilalang. Hanggat patuloy na pinapanatili ng Blood Yama Hall ang kontratang ito ng Blood Essence, katumbas ito ng patuloy na pagtaas ng halaga ng kontratang ito. Hindi nakakapagtaka na kahit ang City Lord Manor ay hindi nang ahas na pukawin ang Blood Yama Hall. Dahil lang sa kontratang ito ng Blood Essence, paano makakasakit ang isang ordinaryong tao? Tumanggo si Mateo at sinabing, sige, pero kailangan ko munang tingnan ang nilalaman ng kontrata. 4093. Matapos mapunta sa kanya ang kontrata, isang malakas na alon ng batas ang nagmula rito, na palihim na ikinabahala ni Mateo. Hindi ko alam kung kaninong kamay nagmula ang kontratang ito, pero ang lakas ng taong iyon ay talagang napakalakas. Pumasok ang banal na pakiramdam ni Mateo sa loob. Nabunyag ang nilalaman ng kontrata. Maingat niyang sinuri ang nilalaman ng kontrata. Matapos mapatunayang walang problema, saka lamang niya dahan-daang sinabi, walang problema. Ngayon, maaari ko bang hingin ang impormasyong gusto kong malaman? Ngumiti si Lillian at sinabing, syempre naman. Maaari mo lang direktang itanong ang kontrata, automatikong tutukayin ng kontrata ang grado ng iyong tanong. Ipatak ang iyong blood essence sa kontrata at ang impormasyong gusto mong malaman ay lalabas dito. Huminga ng malalim si Mateo at tinanong ang kontrata, 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Capone Capital City ay may isang commander ng demonyo na nagngangalang Kanoo. Gusto kong malaman kung sino ang nagpadala sa kanya upang isagawa ang huling misyon, pati na rin ang lahat ng impormasyon para sa taong iyon. Matapos itong itanong, mabilis na nagkaroon ng reaksyon ang kontrata. Isang malaking salita ang unti-unting lumitaw dito, 8. Bahagyang nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na ganito pala kataas ang grado ng impormasyong ito. Pero nang makita ang salitang 8 sa kontrata, napangiti si Lillian at sinabing, hehe, hindi ko inaasahan na ang impormasyon ni Sir Source Knight ay napakahalaga pala. Mukhang hindi maliit ang pabor na ito. Mula ika-4 na baitang hanggang ika-9 na baitang, natural na magkakaiba ang mga nilalaman ng kontrata. Medyo madali pa ring balikan ang ika-4 na baitang. Ang ika-9 na baitang. Malamang na isang pabor ang ipagtulak ang isa hanggang sa mamatay. Kung may magtitingin ng impormasyong hindi tumutugma sa sarili nilang lakas, maaaring kamatayan ang kapalit na iyon. Tiningnan ni Lillian si Mateo ng may interes, gusto niyang makita kung paano ito pipiliin. Gayunpaman, medyo nadismaya siya. Hindi niya lubos na maintindihan ang kilos ng puso ni Mateo, na para bang ang hawak ni Mateo sa kanyang kamay ay isang piraso ng blankong papel. Biglang kumislap ang isang malamig na liwanag. May hiwa sa dulo ng daliri ni Mateo. Isang patak ng gininto ang dugo ang dahan-daang bumagsak at tumulo sa kontrata. Agad na nawala ang gininto ang dugo. Di nagtagal, lumitaw ang siksik na mga salita sa kontrata. Mabilis itong tiningnan ni Mateo, ngunit naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Totoo nga, ang nagpadala kay Kanoo sa Immortal Grove World ay ang mismong Panginoon ng lungsod ng henerasyong iyon, na nagngangalang Kasoo. Hindi lang namatay ang Kasoo na ito, nakalusot na rin siya mula sa pangalawang patong na langit na Fiend Lord noon patungo sa kasalukuyang Fiend King na nasa unang patong na langit, na siyang unang patong na langit din ng sangkatauhan sa Celestial Deity. Matapos makalusot ang martial daw ng isang tao sa Divine Lord Realm, papasok ito sa isang bagong kaharian. Ang bawat hakbang ay magiging mas mahirap. Ang bawat pangunahing kaharian ay nahahati sa 9 na langit. Ang bawat pambihirang tagumpay sa isang maliit na kaharian ay lubhang mahirap, na madaling nagsisimula sa 100,000 taon. Kasalukuyan, 1,000,000 taon na ang lumipas. Ang lakas ni Kasoo ay patuloy na lumakas at nakarating na sa Fiend King Realm. Mukhang gusto kong hanapin itong si Kasoo para maayos ang lahat, kailangan ko pang pag-isipan at pag-isipan itong mabuti. Lihim na bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso.
Matagal nang umalis ang kaso na ito sa Capone Capital City. Sa ngayon, siya ay nasa Eminent Orchid Imperial City, hawak ang napakalaking awtoridad. Bukod sa mga ito, marami pa ring impormasyon na may kaugnayan kay Kazuo. Ang impormasyong ito ay talagang napakahalaga, karapat-dapat na maging isang kontrata para sa ikawalong baitang. Gayunpaman, palihim ding nagulat si Mateo at mas naunawaan niya ang lakas ng Blood Yamahol na ito. Kahit ang impormasyon ng isang Fiend King powerhouse ay kayang itala ng ganito kakomprehensibo, malinaw na hindi ito ang kayang gawin ng isang ordinaryong kapangyarihan. Matapos tahimik na isulat ni Mateo ang impormasyon ni Kazuo, unti-unting nawala ang mga nakasulat sa kontrata. At malinaw na naramdaman ni Mateo na mayroong isang uri ng mahiwagang koneksyon na itinatag sa pagitan niya at ng kontrata. Mukhang labis na nadismaya si Sir Source Knight. Nakangiting sabi ni Lilian. Ibinalik ni Mateo ang kontrata kay Lilian at walang pakialam na sinabi, medyo nadismaya nga ako. Pero, wala naman sigurong masama doon. Wala nga siyang pakialam. Darating ang araw na hahakbang siya sa Celestial Deity Realm at hahanap ng hustisya para sa Immortal Grove World. Walang pakialam si Sir Source Knight, pero malaki ang pakialam ni Lilian. Pakiramdam ko ay mas mahalaga ang pabor ni Sir Source Knight kaysa sa impormasyong ito. Tungkol naman sa mga Fiend Essence Stone, isipin mo na lang na magiging kaibigan na ni Lilian si Sir, kalimutan mo na lang yun, sabi ni Lilian ng may malawak na ngiti. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, sa pakikipagkaibigan kay Miss Lilian, kailangan mong maging mas mapagmatsyag. Humajejek si Lilian at sinabing, pinupuri ba ni Sir si Lilian dito? Sabi ni Mateo, maiintindihan mo naman yan ng ganoon. Hindi maarok ang lakas ni Lilian. Ang Blood Yamahol na ito ay mas misteryoso at mahirap unawain. Kung magiging kaibigan mo sila, malamang hindi mo malalaman kung kailan sila na ipagbili. Pagbalik sa pamilyang Fan, natural lamang na hindi maipaliwanag na nagpapasalamat si Yufan kay Mateo. Narinig ng pamilya Fan na isang napakalakas na Fiend Apothecary ang lumitaw sa pamilya at sabay-sabay na nagkagulo. Agad na nagpatawag ng pulong ang pamilyang Fan para sa mga elder at itinaas si Mateo sa isang special grade retainer. Ang pagtrato na tinatamasa ni Mateo sa Fan family ay halos kapantay na ng mga elder ng Fiend Commander Realm. Ang mga taong nagsabing umaasa si Mateo sa isang babae para agad na mapatahimik ang posisyon niya ay labis na nataranta. Hindi magandang bagay ang makasakit ng damdamin ng isang Fiend Apothecary retainer. Mga gamot na gamot, sino ba ang hindi nangailangan nito? Hindi masisisi ang pamilyang Fan sa pagdaan ng napakaraming problema. Totoo ngang masyadong in-demand ang mga botika ng demonyo sa lahi ng mga demonyo. Dahil sa kanilang katayuan bilang mga Fiend Apothecaries, hindi sila nagpababa para pumunta sa isang malaking pamilya para maging retainers. Kung hindi, ang pamilya ng mga tagahanga ay hindi rin magiging ganoon kaingat dahil sa napakaraming gamot. Ang balita ng isang Fiend Apothecary na lumilitaw sa Fan family ay agad na kumalat sa buong kabisera na parang hangin. Ang iba pang tatlong pamilya, kabilang ang City Lord Manor, ay labis na naiinggit dito. Siyempre, kung may mga taong naiinggit, may mga taong hindi masaya. Nang marinig ni Kurlan ang balitang ito, nawala ng malay ang buong pagkatao niya. Sus Mariosep! Paano naging 2-star Fiend Apothecary ang batang yan? Siya pala ang mahalagang taong nakita ni Meggy ng araw na yon. Ito. Paano naging posible to? Puno ng galit at pagtataka si Kurlan. Hindi niya talaga maisip kung paano naging isang Fiend Apothecary ang isang binata na may ganitong kalakas na martial arts na kahit si Meggy ay yumuko bilang pagsang-ayon. Puno rin ng gulat ang mukha ni Hilda. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay isang Fiend Apothecary. Bukod pa rito, maging ang 5 elder ng Fiend Medicine Hall ay naging maamo at masunurin sa kanya sa ganitong antas. Noong una, kinikimkim lang niya ang ideya ng pang-aasar ng kaunti, kaya naman ganoon ang magiging reaksyon niya kay Mateo. Ngayon, inggit na inggit talaga siya kay Luigin. Kung matagal na niyang alam na ganito ang mangyayari, dapat ay naisip na niya ang lahat ng posibleng paraan para maaga si Source Knight. Pero ngayon, huli na para magsalita pa. Sina Source Knight at Kurlan ay parang apoy at tubig na. Imposible nang ibaon ang palakol.
Bumantong hininga siya at sinabing, wala nang duda ang bagay na ito. Kinuha ng Assassination Hall ang ating pabuya para patayin ang Source Knight, ngunit pinigilan ito ng 5 elder ng Fiend Medicine Hall. Sinasabing dahil dito, nakipagdigma na ang Fiend Medicine Hall sa Assassination Hall, na pumutol sa lahat ng kanilang supply ng mga medicinal pills. Sa palagay ko, sa loob ng ilang araw, kailangan ng sumuko ng Assassination Hall. Malinaw na walang ganitong awtoridad si Meggy. Para magawa ito ng Fiend Medicine Hall, tiyak na nakuha na nila ang pagsang-ayon ng Hall Master. Ang makipagdigma sa sarili nilang pamilya para sa isang tagalabas, ang bagay na ito, kahit ang pag-iisip pa lang ay parang hindi ka panipaniwala. Berde ang ekspresyon ni Kurlan at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Labis niyang ikinadismaya ang natuklasan niya na tila ba isang metal na plato ang talagang sinipa niya sa pagkakataong ito. Sandaling tumigil si Hilda at nagpatuloy, para magawa ito ng Hall Master ng Fiend Medicine Hall, ang alchemy skills ng Source Knight na iyon ay tiyak na kahanga-hanga. Nakapulot ng kayamanan ng Fan family sa pagkakataong ito. 1494. Sa loob ng isang nakatagong pribadong ari-arian sa kabisera, kasalukuyang nakaluhod si Ender sa harap ng isang lalaking nakaitim, takot at namangha. Ender, alam mo ba ang pagkakamali mo? Malamig na sabi ng lalaking nakaitim. Kamahalan, alam ko po. Ang pagkakamali ko. Nagatubili si Ender ng kaunti, ngunit sa huli ay inamin pa rin niya ang kanyang pagkakamali. Dahan daw ang lumingon ang lalaking nakaitim at malamig na sinabi, sa Assassination Hall, hindi ka mali. Pero sa buong Blood-Yama Hall, nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Ngayon, sabay akong binibigyan ng pressure ng Fiend Medicine Hall at 100 Nose Hall. Malaki rin ang pressure sa akin, ang Hall Master na ito. Si Ender ay isang mahusay na general sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang dumating ang Fiend Medicine Hall, medyo sinuportahan pa rin niya si Ender. Pero, hindi niya inakala na kalaunan, ang 100 Nose Hall ay dumating din para magbigay ng pressure. Doble ang pressure nito sa kanya, isang Hall Master. Ang Assassination Hall ay pangunahing gumagawa ng ilang mga bagay na hindi nakikita ang liwanag at hindi maaaring lumitaw sa entablado. Ang prestihiyo ng Blood-Yama Hall ay pangunahing itinatag ng Fiend Medicine Hall at 100 Nose Hall, ang dalawang bulwagang ito. Ang tungkulin ng Assassination Hall ay pumatay. Nalungkot si Ender sa kanyang puso. Ang posisyon niya sa Assassination Hall ay halos kapareho ng kay Meggy sa Fiend Medicine Hall. Kaya naman, hindi niya masyadong pinansin ang babala ni Meggy. Nag-iwan pa siya ng ilang masasakit na salita. Hindi niya inaasahan na ngayon, malakas na sinampal ang mukha niya. Natarante si Ender sa loob-loob niya at sinabing, kamahalan, ano? Ano ang dapat gawin ng nasasakupan na ito? Walang pakialam na sinulyapan siya ng lalaking nakaitim at sinabing, isang mamamatay tao na nabigo sa isang assassination, ang resulta. Alam mo na. Nang inig ang buong katawan ni Ender, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Akala niya noong una ay malaking negosyo ito para sa kanya. Hindi niya inaasahan na kailangan pala niyang isuko ang buhay niya sa misyong ito. Gawin mo na lang kung ganoon. May bahid ng kalungkutan ang mga salita ng lalaking nakaitim. Sa totoo lang, wala siyang inisip na may ginawang mali si Ender. Ang mali ay ang mundong ito ay binibiktima ng malalakas ang mahihina. Dahil sa kakayahan ng binatang iyon na tinatawag na Source Knight na gawing mataas ang halaga ng dalawang malalaking bulwagan, ipinahihiwatig nito na isa siyang figure na may mabigat na dinadala. Kung gayon, masasabi na lamang ng isa na malas si Ender. Sino ang nag-utos sa kanya na pukawin ang isang taong hindi niya dapat pukawin? ARGHHH. Ang tingin ni Ender ay nagpakita ng isang mabangis na tingin, ang kanyang katawan ay biglang sumabog. Clank! Isang itim na token ang nahulog sa lupa. Iniabot ng lalaking nakaitim ang isang kamay at sinenyasan. Lumapag ang token sa kanyang kamay. Pagkabalik ni Mateo mula sa 100 Nose Hall, pumunta siyang muli sa Fiend Medicine Hall para bigyan ng leksyon si Meggy. Natural na nakinabang ng malaki sina Meggy at ang iba pa. Pero sa pagkakataong ito, may isa pang taong nakikinig sa kanya habang nangangaral tungkol sa Dao, ang Hall Master ng Fiend Medicine Hall. Isa siyang 3-star Fiend Apothecary, at ang kanyang katayuan sa Capone Capital City ay lubos na iginagalang.
Kahit ang mga ordinaryong Fiend Commander Powerhouse ay nahirapang makipagkita sa kanya. Mahirap hanapin ang kahit isa sa mga Pildores na panggamot na pino niya. Pero sa pagkakataong ito, para siyang isang estudyante, magalang na nakaupo kasama si Meggie at ang iba pa, nakikinig kay Mateo na nangangaral tungkol sa Tao. Noong unang araw, umasa siya sa kanyang katayuan at nagtago sa tabi para makinig. Pero sa ikalawang araw, buong ingat siyang naupo kasama si Meggie at ang iba pa. Ang mga nilalaman na ipinangaral ni Mateo ay hindi isang malalim na kasabihan ng dakilang Tao. Ito ay mga pangunahing kasanayan lamang sa alchemy. Ngunit para sa kanila, ito ay maitutulad sa pagkakaroon ng isang napakahalagang kayamanan. Natuklasan ni Mateo na masyadong magulo ang kanilang sistema ng cultivation. Masyadong mahina ang mga basic skills ng mga Fiend Apothecaries na ito, na nagresulta sa pag-apekto sa resulta ng pill refinement sa huli. Gaya ng kasabihan, ang mga detalye ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan, at ang kasanayan sa alchemy ay isang napaka-metikuloso na sining sa simula pa lang at hindi kinukonsinti ang anumang kapabayaan. Tinutukan ni Mateo ang mga katangian ng mga Fiend Apothecaries at ibinahagi ang ilang mga pamamaraan ng cultivation sa kanila. Hindi dapat maliitin ang mga simpleng basic skills na ito. Sa totoo lang, hindi naman pangit ang mga pamantayan ni Meggie. Kailangan lang nilang magsanay ng maayos ng ilang basic na bagay at agad na makikita ang epekto. Mas epektibo ang maliliit na tip na ito kumpara sa paglilinaw sa ilang malalalim na bagay. Pagkatapos ng huling sermon, nilinang ng 5 elder, kasama na ang Hall Master, ang mga spell na nagpapakalma ng espiritu at nagpapapokus sa isip na ibinibigay ni Mateo, at natuklasan nila na ang kalidad ng mga medicinal pills ay biglang bumuti ng malaki. Ang resultang ito ay nagdulot sa kanila ng labis na tuwa. Kaya naman, bawat isa sa kanila ay iginagalang si Mateo na parang isang Diyos. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Mateo ng 5 araw at 5 gabi ng sunod-sunod, na lubos na nagpahanga sa lahat. Kasunod nito, dumating din ang mga gamot na kailangan ni Mateo, at dumiretso siya sa pamilya ng mga tagahanga, planong mag-retreat. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagpino ng Second Transformation Profound Gold Pill, bumili pa siya ng malaking batch ng mga spirit medicine mula sa Fiend Medicine Hall. Gusto niyang pinuhin ang isang pangkat ng mga Pildores na nagpapaunlad ng banal na asensya at salakayin ang late stage na Heaven Glimpse. Pinatay ni Mateo si Shulai bago sumali sa lahi ng mga demonyo at nakuha ang lahat ng kayamanan sa kanyang katawan. Nakakatakot talaga ang kayamanan ng isang half-step Fiend Lord Powerhouse. Gamit ito ni Mateo para bumili ng mga spirit medicine, ang pag-cultivate sa Origin Deity Realm ay sapat na rin. Hanggat may sapat na mga gamot na sumusuporta sa kanya, magiging napakabilis ng cultivation ni Mateo. Pero bago ang saradong pag-iisa, sinalubong ni Mateo ang isang panauhin, ang Hall Master ng Assassination Hall, si Mingayo, isa. Kahit ang pinuno ng pamilya ng Fan ay hindi nakilala si Mingayo. Si Mingayo mismo ang nagpakilala sa kanyang pagkakakilanlan bago pa man malaman ng pinuno ng pamilya ng Fan kung sino siya. Ang pagdating niya ay nagpatarante sa pinuno ng pamilya ng Fan. Sa loob ng napakaraming taon, ang Hall Master ng Assassination Hall ay isang nilalang na kinatatakutan ng mga tao. Kahit pa sila ang mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya, labis pa rin silang natatakot sa kanya. Kahit halos pareho lang ang kanilang kaharian, si Mingayo na taong ito ay palaging nakatago sa gabi, walang ideya kung kailan niya aanihin ang buhay ng mga tao. Sa kasaysayan, minsan nang winasak ng Assassination Hall ang isang malaking pamilya. At ang lakas ng malaking pamilyang iyon ay hindi mas mahina kaysa sa Fan family. Ang lakas ng Assassination Hall ay masyadong nakakatakot. Kung sabihin nating ang mga pangunahing pamilya ay humahanga sa City Lord, kung gayon patungo sa Assassination Hall, ito ay takot. Dahil ang buhay mo ay mawawala nang hindi mo alam kung kailan. Pero nang makita ni Mateo si Mingayo, wala siyang gaanong naramdamang kakaiba. Lahat ng tao ay may kahinaan, at ang kahinaan ni Mingayo ay malinaw na nauunawaan ng Fiend Medicine Hall. Ang kanyang pagpunta upang hanapin siya ay hayagang nagpahiwatig na sumuko na ang Assassination Hall. Ito ang Blood Yama token ni Ender. Nagpakamatay na siya para humingi ng tawad. Naroon ang bakas ng kanyang banal na kaluluwa. Maaari mo itong tingnan, inihagis ni Mingayo ang itim na token at direktang sinabi ito. Natanggap ni Mateo ang Blood Yama token ngunit hindi niya ito tiningnan.
Casual niya lang itong itinabi at malamig na sinabi, ito ang iyong problema, wala kang kinalaman sa akin. Hindi napigilan ni Mingayo na mawala ng hininga nang makita ang sitwasyon, agad niyang natuklasan na hindi madaling pakisamahan si Mateo. Bago niya nakilala si Mateo, nakita na niya ang hallmaster ng Fiend Medicine Hall. Pero ibang-iba ang ugali ng dalawang tao. Pakiramdam niya ay mas mahirap pa ring pakisamahan ang binatang nasa harap niya, ang mabangis na matandang Zorro na Fiend na hallmaster ng Medicine Hall. Huminga ng malalim si Mingayo at sinabing, kasalanan ito ng aking Assassination Hall, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng Assassination Hall. Sir Source Knight, pakitaas po ang inyong kamay bilang tanda ng awa. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, sabi ko, ikaw ang may gawa nito, wala kang kinalaman sa akin. Ang Assassination Hall ay tumatanggap ng pabuya at pumatay ng mga tao, ito ay isang bagay na lubos na makatwiran. Muntik nang samuka si Mingayo ng isang subo ng matandang dugo. Masyadong tuso ang baliw na ito. Sinabi ang mga salitang ito hanggang sa wala na siyang pagkakataong pabulaanan pa. Oo, hindi mali ang Assassination Hall. Ang mali ay pinukaw nila ang isang taong hindi dapat pumukaw. Pero, dahil hindi pa rin sumusuko si Mateo, hindi rin naman isusuko ng Fiend Medicine Hall at Hundred Nose Hall ang usapin. Ano ang magagawa ko? Wala rin akong lakas. Wala rin akong lakas. Gusto ni Mingayo na hukayin si Ender mula sa ilalim ng lupa ngayon din at patayin ulit. Isa, Mingayo katumbas Nether mula sa Netherworld. 1495. Pag-issue ng liham ng hamon. Walang magawang tiningnan ni Mingayo si Mateo at talagang hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Sa Capone Capital City, sino ba ang hindi nabasa ang pantalon nang makita siya? Pero, ngayon, mahigpit siyang nakulong ng isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Wala man lang siyang kwalifikasyon para mag-init ang ulo. Kung ibang tao lang iyon, gagamit siya ng malakas na lakas para apihin ang kanyang kalaban at gagamit ng iba't ibang paraan para takutin ang kanyang kalaban. Pero laban kay Mateo, lahat ng ito ay walang silbi. Magbanta. Mas lalo lang nitong palalalahin ang sitwasyon. Bumantong hininga si Mingayo at sinabing, anumang kondisyon, huwag mag-atubiling sabihin iyon ni Sir Source Knight. Hanggat kaya ng aking Assassination Hall, tiyak na hindi kami tatanggi. Matalim na tumingin si Mateo kay Mingayo at sinabing, talaga. Ngumiti si Mingayo ng mapait at sinabing, may pagpipilian ba ako? Ngumiti rin si Mateo. Madali lang makipag-usap sa matatalinong tao. Gusto kong tulungan mo akong mag-issue ng liham ng hamon. Sabi ni Mateo. Kumunat ang noo ni Mingayo at sinabing, gusto mo bang makipaglaban kay Kurlan? Hindi ikaw ang katapat niya. Malamig na sabi ni Mateo, hindi niya katapat o hindi, responsibilidad ko yan. Kailangan mo lang akong tulungan sa dalawang bagay, at sapat na yan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mingayo at nagtanong, anong dalawang bagay? Natuklasan ni Mingayo na hindi naman talaga umiinit ang ulo ni Mateo. Hindi naman siya basta-basta naghahanap kay Kurlan at maghayganti ng walang plano. Ang walang pakialam na ekspresyon ni Mateo ay malinaw na mayroon siyang pinag-isipang mabuti na plano. Sa katunayan, maging si Mingayo na pumunta para humingi ng tawad ay kalkulado na rin. Matagal nang pinag-iisipan ni Mateo ang lahat at hinihintay na lang niya ang pagbisita nito. Nakakatakot talaga ang binata na ito. Ang galaw na ito ng panghihiram ng kapangyarihan para hampasin ang ibang tao ay talagang pinaglaruan ng ilang pangunahing bulwagan ng Blood Yama Hall sa kanyang mga palad. Hindi ito kayang isipin. Siyempre, lahat ng ito ay isinasaalang-alang ang sariling makapangyarihang lakas at potensyal ni Mateo. Kung hindi, ang dalawang dakilang hallmaster na iyon ay hindi rin mga hanggal. Paano sila maaaring manipulahin ni Mateo? Sa wakas ay medyo naintindihan na niya kung bakit iba ang pananaw ng dalawang malalaking bulwagang iyon sa binata at gusto pa niyang ipagtanggol ang binata nang hindi nag-aatubiling makipag-away dito. Kumuha si Mateo ng isang maliit na supot ng pulbos na panggamot at sinabing, itong pakete, hayaan mong kainin ito ni Kurlan nang hindi niya namamalayan. Hindi naman ito dapat maging mahirap para sa iyong Assassination Hall, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Mingayo at agad niyang sinabi, hinding-hindi.
Kahit hindi takot ang Blood Yamahol sa City Lord Manor, ang paglason sa prinsipe ng City Lord Manor hanggang sa mamatay ay isang seryosong bagay. Hindi ko maipapangako sa iyo. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, Hallmaster, hindi mo kailangang mabalisa ng ganito. Hindi kikitil ng buhay niya ang pakete ng pulbos na ito at hindi rin ito maaapektuhan ang lakas niya kahit kaunti. Hindi niya matutuklasan na nalason siya. Mag-iiwan lang ako ng paraan para makalabas. Kumunat ang noo ni Mingayo at sinabing, paano ako maniniwala sa'yo? Paano kung manghiram ka ng kutsilyo para pumatay ng tao? Ngumiti si Mateo at sinabing, may isa pa akong pakete dito. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Pero kailangan mong maging handa sa pag-iisip, epektibo rin ito para sa iyo. Nagulat si Mingayo sa loob-loob niya, may bahid ng takot na sumilay sa kanyang mga mata. Isang bagay na talagang epektibo sa kanya na pinino ng isang 2-star Fiend Apothecary. Ang maliit na pakete ng pulbos na ito ay talagang isang malaking banta. Kailangang malaman ng isa, ang mga medicinal pills na pino ng 2-star Fiend Apothecaries, ang epekto sa mga Fiend Commander ay baliwala, lalo na si Mingayo, ang ganitong uri ng Grand Completion Realm Fiend Commander. Alam ni Mingayo na si Mateo ay isang napakalakas na Fiend Apothecary. Hindi niya talaga ito sinasabi para takutin siya. Kung magiging mahinahon lang siya sa pag-iisip sa kanya susubukan ang bagay na ito. Kahit hindi niya alam kung ano ang epekto nito, para kay Kurlan, isa itong nakamamatay na bagay. Nang makita ang ekspresyon ni Mingayo, ngumiti si Mateo at sinabing, ang paketeng ito ay para lamang masiguro na maglalaban kami sa isang patas na kondisyon. Hanggat kakainin niya ito, walang makakaalam na kayo ang may gawa nito. Nagkunot ang noo ni Mingayo. Natahimik siya ng ilang sandali. Bigla siyang tumango at sinabing, sige, maipapangako ko sa iyo. Naniniwala akong hindi mo gagawin ang isang bagay na tulad ng paghuhukay ng sarili mong libingan. Paano naman ang pangalawa? Pinag-isipan ito ni Mingayo ng kaunti. Nanghiram si Mateo ng kutsilyo para pumatay, dahilan para magtagpo ang dalawang pangunahing puwersa, ngunit wala itong naitulong. Sa halip, ilalagay siya nito sa isang mapanganib na sitwasyon. Malinaw na matalinong tao si Mateo at hindi niya gagawin ang ganitong katangahan. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang pangalawa, pagkalipas ng 10 buwan, personal mo akong tinulungan na mag-issue ng challenge letter. Pagkatapos ng 1 taon, gusto kong makipaglaban kay Kurlan hanggang kamatayan. Sabi ni Mingayo, masyado mong minamaliit si Kurlan. Malapit nang maging walang talo ang lakas niya sa Fiend General Realm. Hindi naman iyon isang hindi nararapat na reputasyon para mapansin siya sa napakaraming nakababata ng pamilya ka. Hindi ka nga katapat ni Ender. Maaari kayang may katiyakan kang matatalo si Kurlan sa loob ng 1 taon. Ngayon lang, sinabi na rin mismo ni Mateo, ang paketeng ito ng medicinal powder ay hindi makakaapekto sa lakas ni Kurlan. Kung gayon, ano ang batayan niya sa panalo laban kay Kurlan? Kahit na si Ender ay isang mahusay na nasasakupan ni Mingayo at ang kanyang lakas ay pambihira, nang harapin si Kurlan ng harapan, wala talagang pagkakataong manalo. Ang lakas ni Kurlan ang numero 1 tao sa Fiend General Realm ng Capone Capital City. Sa puntong ito, walang sino man ang may anumang pagtutol. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi siya nagsalita at hindi rin sumagot sa mga sinabi ni Mingayo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mingayo at sinabing, sige, pangako ko ang 2 kondisyong ito. Pero, kung sakaling masunog ang Blood Yamahol sa huli, alam mo na ang kahihinatnan. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Mingayo ang pakete ng pulbos at agad na umalis. Pagkaalis ni Mingayo, dumiretso si Mateo sa isang pribadong lugar. Ang 1 taon ay 10 taon para kay Mateo. Kung iba pa ang nangyari, hindi rin naman gaanong magbabago ang 10 taon. Pero kaya naman ni Mateo. Matapos ubusin ang second transformation Profound Gold Pill, ang malalaman na katawan ni Mateo ay direktang nakarating sa middle stage second transformation. Pagkatapos, mabilis na sinimula ni Mateo ang pagpino ng mga gamot. Pagkalipas ng 10 buwan sa labas ng mundo, nang inag ang banal na dagat ni Mateo, at sa wakas ay nakarating sa huling yugto ng Heaven Glimpse Realm.
May isang taon pa, pagkatapos kong mapagtibay ng kaunti ang aking kaharian, dapat akong pumasok sa death cultivation space para magsanay ng kaunti, bulong ni Mateo. Labis na ikinagulat ni Kerlan ang pagdating ni Mingayo. Kinakatawan mo ba si Source Knight para magbigay ng challenge letter sa akin? Isang bahid ng mapanghamak ng ngiti ang sumilay sa bibig ni Kerlan. Malamig na sabi ni Mingayo, oo. Natatakot siyang tanggihan mo ang hamon niya, kaya niyaya niya akong sumama. Tungkol kay Kerlan, wala ring magandang impresyon si Mingayo. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Assassination Hall noong una. Dahil sa paglalagay ni Kerlan ng gantimpala, nahila nito ang Assassination Hall papunta sa tubig na naging dahilan upang mawalan siya ng isang general. Inis na inis si Mingayo dahil sa resultang ito. Kaya naman, labis siyang nalungkot kina Mateo at Kerlan. Kung sakaling may mamatay man sa kanila, mas magiging maayos ang kanyang pakiramdam. Ang labanang ito ay walang dadang isang paraan upang maglabas ng sama ng loob sa kanya. Tumawa ng malakas si Kerlan at sinabing, tanggi. Bakit naman ako tatanggi? Hahaha, isang hanggal na labis na nagpapahalaga sa sarili niyang lakas, inihahandog ang sarili sa pintuan para hanapin ang kamatayan. Tuwang-tuwa ang prinsipeng ito. Mukhang sa loob ng 10 buwang ito, lumakas ang kanyang lakas. Hindi takot si Kerlan sa mga hamon. Sa kabaligtaran, matagal na siyang hindi nakatanggap ng hamon. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang prinsipe ay hindi lamang minana kundi naipon pa ng hindi mabilang na sariwang dugo. Hindi nililimitahan ng lahing demonyo ang mga hamon. Hindi rin naiiba ang prinsipe ng City Lord Manor. Sa kagustuhang maging prinsipe ng City Lord Manor, kailangan tanggapin ang mga hamon mula sa lahat ng panig. Hindi isang komportableng buhay na nakasuot ng pantalon na seda si Kerlan, kundi isang tunay na makapangyarihan. Siyempre, walang sino man ang maaaring humamon kay Kerlan. May karapatan siyang tumanggi. Dahil dito mismo kung bakit hiniling ni Mateo kay Mingayo na humarap para magbigay ng presyon. Nagpahayag si Mateo ng saloobin, alam ko na ang usapin ng pagkuha mo ng mga tao para patayin ako. Hindi na mapagkakasunduan ang samahan natin at mareresolba lamang sa pamamagitan ng away. Ito ang pinakasimple at pinakabastos na paraan para malutas ang mga problema sa lahi ng mga demonyo. 1496. Ang Blood Battle Stage ay isang lugar ng pagpatay, parang isang underground boxing city. Ang Blood Yama Hall ay nakaipon ng walang ideya kung gaano karaming pera dahil lang dito. Araw-araw, daan-daan at libu-libong laban ng buhay at kamatayan ang naganap dito. Ang mga aristokrate ay nagsusugal dito upang maghanap ng libangan, ang mga boksingero naman ay kumikita rito gamit ang kanilang buhay. Siyempre, marami ring mga maharlika na personal na lalaban sa larangan para hasain ang kanilang mga sarili. May mga taong namatay sa labanan ng ganoon lang. Habang ang iba naman ay hamukay ng madugong landas. Isa sa kanila si Kerlan. Sa Blood Battle Stage ng Capone Capital City, si Kerlan ay isa pa ring alamat hanggang ngayon. Noong panahong iyon, noong hindi pa prinsipe si Kerlan, ang kanyang reputasyon ay hindi pa gaanong kilala sa kanyang maraming kapatid. Gayunpaman, naging napakawalang awa niya sa kanyang sarili. Mag-isa siyang pumunta sa Blood Battle Stage nang hindi man lang nagdala ng kahit isang bantay, at naging isang mandirigma siya sa dugo. Ang mga mandirigma ng dugo ay mga nilalang para sa kasiyahan ng mga tao. Araw-araw silang nakikibahagi sa mga pakikibakang may bahid ng buhay at kamatayan sa dugo ang entablado, habang ang mga maharlika ay sumusugal ng labis na halaga sa entablado. Simula noon, sinimulan ni Kerlan ang kanyang landas ng pag-angat na hindi kapanipaniwala sa langit. Sa Blood Battle Stage na ito rin nahukay ang kanyang nakakatakot na talento sa pakikipaglaban. Noong una, ang sunod-sunod na 12 laban ni Kerlan ay pawang mga dikit na ahit. Sa bawat pagkakataon, halos hindi niya magawang makatakas gamit ang kanyang buhay mula sa kamay ng kanyang kalaban. Halos lahat ay nag-akala na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Gayunpaman, sa sunod-sunod na laban, ang kanyang bilis ng pag-unlad ay mabilis hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Pagkalipas ng 10 taon, tinalo ni Kerlan ang hindi mabilang na malalakas na kalaban, at nilampasan ang mga kapareho niya ng ranggo.
Mula sa mga naunang mapait na laban hanggang sa halos walang kalaban na kayang tumagal ng isang palitan ng usapan sa kanya. Sa pagdanas ng hindi mabilang na labanang nagbabanta ng buhay at kamatayan, ang lakas ni Kurlan ay lalong lumakas, nakakatakot hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga kalaban. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Pagkatapos noon, si Kurlan na siyang hari na ng Blood Battle Stage ay nagsimulang tumalon sa mga kaharian para hamanin ang kanyang mga kalaban. Ang baliw na kilos na ito ay nagpaisip sa lahat na naghahangad siya ng kamatayan. Ngunit hindi siya namatay. Ang kanyang pangalan ay nabuhay ng 100 taon sa singsing. Hanggang sa isang araw, wala nang nangahas na lumaban sa kanya. Nagsimula sa walang ideya kung kailan, hindi pa natatalo si Kurlan noon. Kalaunan, tiningnan ng Blood Battle Stage ang mga record bago natuklasan na si Kurlan ay nanalo na ng 800 sunod-sunod na laban. Kailangang malaman ng isa na sa lugar na ito kung saan ang mga eksperto ay napakarami, kahit ang manalo ng 100 sunod-sunod na laban ay isang labis na karangyaan. Pero nanalo si Kurlan ng 800 sunod-sunod na laban. Bukod pa rito, ang kanyang mga kalaban ay halos lahat ng mga powerhouse na pawang mga minor realm na mas mataas sa kanya. Mula noon, nagkaroon ng palayaw si Kurlan, ang hari ng labanan sa dugo. Isa itong alamat. Ang paggalang ni Yufan at ng iba pa kay Kurlan ay hindi dahil siya ang prinsipe ng City Lord Manor, kundi dahil natatakot sila sa kanyang lakas. Malakas din sila, pero hindi sila kasing baliw ni Kurlan. Ang balita ng muling paglitaw ng King of Blood Battle ay agad na nagpasiklab sa Blood Battle Stage, na nagpagalit sa lahat. Ang pangalang Source Knight ay kumakalat lang sa mga matataas na opisyal ng Capone Capital City. Ngunit ang pangalang ito na Harry ng labanan sa dugo ay halos walang hindi nakakaalam sa kabisera ng Capone. Magsasagawa sina Source Knight at Kurlan ng isang labanang buhay at kamatayan sa Blood Battle Stage. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, baliw na nakasamsam ang Blood Battle Stage ng 30 bilyong low-grade Fiend Essence Stone sa loob ng 3 araw. 70% ng mga tao ang bumili ng labanan sa hari ng dugo, ang tagumpay ni Kurlan. Kahit na 1:1 lang ang tsansa ni Kurlan. Siyempre, marami ring mga espekulador ang tumaya kay Mateo. Masyadong kaakit-akit ang kanyang tsansa. 1:15. Ito ay 15 beses na tubo. Kapag nanalo, malaking tubo na iyon. Nang mabuksan ang mga posisyon, ang tsansa ni Mateo ay 1:7. Pero sa loob ng 3 araw, kakaunti na lang ang mga taong bumili kay Mateo. Kasabay nito, tumaas din ang tsansa ni Mateo, na umabot sa 1:15. Sa Blood Battle Stage, si Mateo ay isang baguhan pa lamang. Wala siyang anumang suporta sa mga battle achievement. Mukhang nakakatakot ang tsansa, pero sa totoo lang, hindi maraming tao ang tataya sa kanya. Kung mas mataas ang tsansa, ipinapakita nito na mas hindi siya optimistiko sa Blood Battle Stage. Ang mga taong bumili sa tagumpay ni Mateo ay pawang nagtataglay ng mentalidad na parang isang bakas ng aksidente. Kahit bumili sila, hindi rin naman sila bibili ng marami. Sa oras na ito, sa loob ng isang silid sa Blood Battle Stage, ang Hallmaster ng Blood Battle Stage na si Blue Deagle ay tila medyo naiirita. Ikaw Ming, may tiwala ka ba sa laban na ito na may buhay at kamatayan o wala? Ang posisyong ito, sa simula ay hindi ko ito planong buksan. Wala akong ideya kung paano iniisip ng nasa itaas, para ipilit na buksan ang mga posisyon. Ngayon, napakataas na ng nakataya. Nahihirapan na akong bumaba sa likod ng tigre. Ilang araw na lang at 30 bilyon na. Malamang, sa araw ng pagsasara, ang panganib ng pagkakalantad ay tataas sa 100 bilyon o higit pa. Kung matalo ang Source Knight na iyon, ang 3 taon na kita ng ating Blood Battle Stage ay lulubog lahat sa tubig. Sabi ni Blue Deagle sa isang seryosong boses. Malamig na sabi ni Mingayo, itong klase ng labanang buhay at kamatayan, hindi umaabot sa huling sandali, sino ang makakaalam kung sino ang mananalo o matatalo. Muntik nang mabulunan si Blue Deagle at sinabing, ikaw Ming, masyadong irresponsible ang mga sinasabi mo. Ang lakas ni Kurlan, napakalinaw mo. Masasabing hindi ito matatalo sa mga kapareho mo ng ranggo. Ikaw ang naglabas ng sulat ng hamon, hindi mo ba alam na ang lakas ni Source Knight iyon?
Sumulyap si Mingayo kay Blue Deagle at malamig na sinabi, Blue Deagle, huwag kang masyadong mabahala. Ang masasabi ko lang sa iyo ay mas malaki ang tsansa ni Mateo na manalo kaysa sa iniisip mo. Kung tungkol naman sa kung sino ang mananalo o matatalo sa kanilang dalawa, napakahirap hulaan. Sa makatuwirang pananaw, wala talagang nakikitang pagkakataon si Mateo na manalo si Mingayo. Pero, nang maalala niya ang kalmadong ekspresyon ni Mateo, naramdaman din niya na talagang may plano si Mateo. Ang ganitong uri ng magkasalungat na sikolohiya ay nanatili na sa kanyang puso sa loob ng isang taon, na siyang dahilan kung bakit siya hindi komportable. Naniniwala siyang ang dalawa pang lalaki ay tiyak na katulad niya. Ang Blue Deagle ng Blood Battle Stage ay dating isang tagalabas lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hinayla rin siya pababa sa tubig. Sa sandaling mabuksan ang mga posisyon, wala na siyang paraan para umatras pa. Naguluhan din si Mingayo kung bakit gustong ipadala ng mga nasa itaas ang order na ito, na siyang dahilan kung bakit sila ang nagbukas ng mga posisyon. Sa totoo lang, napakaliit talaga ng win rate ni Mateo. Maliban na lang kung, ang pakete ng pulbos na iyon ay lubos na makakabawas sa lakas ni Kerlan. Gayunpaman, ilang buwan nang nakay ni Kerlan ang pakete ng pulbos na iyon. Sa ngayon, wala namang problema, siya ay umaapaw pa rin sa sigla at sigla. Ipinakita nito na hindi siya nilinlang ni Mateo. Ang pulbos na iyon ay hindi talaga makakaapekto sa lakas ni Kerlan. Halos tapakan ni Blue Deagle ang mga paa dahil sa inasal ni Mingayo. Sumigaw siya kay Mingayo, mas malaki ang win rate kaysa sa inaakala ko. Ikaw Ming, isa kang tulala, di ba? Kung ang Source Knight's realm na ito ay halos kapareho ng realm ni Kerlan, kalimutan mo na yan. Pero isa lamang siyang middle rank Fiend General. Kahit noong nasa realm na ito si Kerlan, imposible ring lumipat ng realm at talunin ang sarili niya, di ba? Umikot ang mga mata ni Mingayo at malamig na sinabi, hindi rin ako ang nagbukas sa iyo ng mga posisyon, bakit mo ako sinisigawan? Hindi napigilan ni Blue Deagle na mabilawkan at agad na natuyo. Sumulyap si Mingayo sa kanya at sinabing, 3 taon lang nakita, hindi rin naman malaking bagay yan. Kayo ang pinakakumikitang bulwagan, kaunti lang yan na tumaga sa mga tahi ng pantalon. Sa tingin ko, pastahan din yan sa taas. Pag-isipan ninyo. Kapag nanalo ang Source Knight, magkano ang kikitain ninyong lahat? Sumanghel si Blue Deagle ng malamig at sinabing, mahina lang ang sinabi ko. Pera lang ang alam ng mga bulwagan ninyo, hindi ninyo alam ang mga paghihirap namin. Nakita ko mismo si Kerlan na lumaki. Alam na alam ko ang lakas niya. Kahit na pangalawang Kerlan pa ang Source Knight na iyon, imposible ring manalo siya gamit ang kanyang kaharian. Malamang nalulubog sa tubig ang 100 bilyong Essence Stone na ito sa pagkakataong ito. 1497. Sa araw na ito, puno na ang grandstand ng pangunahing plataporma ng Blood Battle Stage. Ang mga mukha ng mga martial artist na iyon ay puno ng panatikong ekspresyon. Iyon ay pagsamba na galing mismo sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang heri ng labanan sa dugo, na babalik sa stage ng labanan sa dugo, ang isang paksang ito ay sapat na para mabaliw sila. Ang mga taong tumatambay sa Blood Battle Stage araw-araw ay pawang mga panatikong baliw. Mahilig sa pakikipaglaban ang lahing halimaw, habang sila ay mga palaaway sa gitna ng mga palaaway. Kaya naman, napuno sila ng walang katapusang pagsamba sa heri ng labanan sa dugo. Si Kerlan ang alamat dito, ang idolo na kanilang lubos na sinasamba. Haha, naghintay ako ng 200 taon. Sa wakas ay kikilos na naman ang kanyang kamahalan na si Kerlan. Sa pagkakataong ito, malamang na ito na ang kanyang magiging pangunahing awitin. Hindi ko dapat palampasin ito. Magkano ang taya mo sa pagkapanalo ni Kamahalan Kerlan? Hey! Ibinayad ko na lahat ng ari-arian ko. Sa ganitong uri ng siguradong panalong transaksyon, ano pa ang dapat pag-alinlanganan? Paano ka naman? Tumaya ako ng 30 Fiend Essence Stones, ito na ang 80% ng mga asset ko. Katangahan ba ang Blood Battle Stage ngayon? Sa ganitong klaseng labanan, nagbukas pa rin sila ng mga posisyon. Sino ba ang may pakialam? Libreng pera, bakit hindi mo kunin? Walang kapantay ang pananabik ng lahat ng nasa grandstand. Hindi lang nila mapapanood ang Swan Song Battle ng King of Blood Battle, kundi kumita rin sila ng pera. Ang ganda nito, ngayon lang nila ito naranasan.
Tungkol sa pag-issue ni Mateo ng liham ng hamon, natural lang na may mga taong nagdududa. Pero matapos nilang marinig ang kaharian ni Mateo, wala na silang pag-aalinlangan. Hinahamon ng middle rank na Fiend General ang King of Blood Battle. Ano ito kung hindi ang pagsusumamo ng kamatayan? Puno rin ang mga tao sa VIP area sa ikalawang palapag ng grandstand. Ang mga malalaking tauhan ng maliliit na angka ng pamilya ay maaari lamang tumayo sa likurang hanay. Medyo mas maliit at nakakasiksik lang sila kasama ang mga ordinaryong tao sa labas. Kahangahangang naruroon ang apat na pinuno ng pamilya. Si Kalan ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Ka na namamahala sa mga gawain ng pamilya Ka. Bagamat natili ang pamilya Ka sa City Lord Manor, naiiba sila sa City Lord Manor. Pagkatapos ni Kaso, ang pamilya Ka ang palaging pinuno ng Capone Capital City. Walang sino man ang nakakaagaw ng posisyong ito. Ang pamilyang Ka ay mayroong masaganang populasyon na may hindi mabilang na mga inapo. Si Kerlan ang pinakamataas na nabubuhay sa kanila. Lin Fan, sa wakas ay nakakuha na rin ang pamilya ng mga tagahanga mo ng isang makapangyarihang Fiend Apothecary, pero isa kang ganap at tanga. Nagdala ba ang pamilya ng mga tagahanga mo ng napakaraming tao para kunin ang bangkay niya? Pangungutya ni Kalan. Si Lin Fan ang pinuno ng pamilyang Fan. Nang marinig iyon, agad siyang sumagot ng may sarkastikong tono, "Humph." Hindi pa nagsisimula ang laban, hindi pa rin alam kung sino ang mananalo o matatalo. Tumawa ng malakas si Kalan at sinabing, "Alam kong magaling ang batang ito, na napatay niya silang tatlo ng mag-isa si Starshine. Pero ang lakas ni Kerlan, alam ninyong lahat. Kahit gaano pa kahanga-hanga ang batang ito, hindi niya kayang baligtarin ang kalangitan." Ipinagtanggol ni Lin Fan ang sarili ng may pagpapanggap, hindi pa huli ang lahat para pumunta ka at magyabang pagkatapos manalo ni Kerlan. Tumawa ng malakas si Kalan at sinabing, "Sige, sige, kapag hinampes ni Kerlan ang batang yan sa giniling na karne, babalik ako at magyayabang ulit." Hahaha. Sumanghel si Lin Fan ng may pagkairita, sumangot ng malamig, at hindi na nagsalita pa. Wala talaga siyang makitang dahilan para maniwala na kayang manalo ni Mateo sa laban na ito. Noong una ay nakahanap si Lin Fan ng isang napakalakas na 2-star Fiend Apothecary, ngunit labis siyang natuwa hanggang sa hindi siya makatulog ng ilang araw. Ngunit kailangan pa niyang matamasa ang ilang araw ng kaligayahan at matatapos na ito. "Louis Jin, ang relasyon ninyo ni Source Knight ang pinakamaganda. Sabi mo, may pag-asa ba siyang manalo o wala?" Malumanay na tanong ni Lin Fan kay Louis Jin. Napakapangit ng ekspresyon ni Louis Jin. Umiling siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Nang ilabas ni Mateo ang liham ng hamon, tiyak na hindi niya alam kung gaano kaitikot si Kerlan. Ang titulong Harry ng labanan sa dugo, na winasak niya ng sunod-sunod. Hindi niya lubos na inakala na si Mateo ay pupunta at magbibigay ng liham ng hamon kay Kerlan. Kung alam lang niya, tiyak na hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na ito. Ngayon, hindi na maaaring mabawi ang isang palaso na pinatama. Sa oras na ito, ang referee ng Blood Battle Stage ay naglakad papunta sa gitna ng ring at sinabi sa malinaw na boses, "Ngayon sa labanang ito, ang dalawang partido na kasangkot, ang isang partido ay kilala bilang Harry ng Blood Battle, ang kanyang kamahalan na si Kerlan. Habang ang kabilang partido ay ang special grade retainer ng fan family, ang Source Knight." 2 buwan na ang nakalilipas, naglabas si Source Knight ng isang liham ng hamon kay kanyang kamahalan na si Kerlan. Ang labanang ito ay magpapatuloy hanggang sa matukoy ang buhay at kamatayan. Sa sandaling humina ang boses ng referee, isang napakalakas at parang tinding dagandong ang umangaw sa mga grandstand. "Mabuhay ang kamahalan Kerlan. Patayin ang hanggal na iyon na labis na nagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Ang uri ng labanan sa dugo ay makapangyarihan. Ang uri ng labanan sa dugo ay makapangyarihan. Kamahalan Kerlan, mahal kita." Bagamat hindi kumilos si Kerlan sa loob ng 200 taon, ang kanyang popularidad sa Blood Battle Stage ay napakataas pa rin. Ang mga sumamba sa kanya ay hindi lamang mga lalaking martial artist. Mayroon ding malalaking grupo ng mga babaeng martial artist pati na rin ang mga maharlikang babae. Hindi nila tinigilan ang kanilang mga damdamin ng pagsamba kahit kaunti, kasabay ng 3 hiyawan para kay Kerlan.
Kung tungkol naman kay Mateo, matagal na siyang patay sa paningin nila. Mahigit 200 taon na ang nakalilipas, ang kaya lang ni Kurlan na patayin agad ang mga nasa parehong ranggo. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay talagang mas hindi maarap. Ngayon, ang Harry ng labanan sa dugo, kamahalan Kurlan, pakiusap na pumunta na sa labanan. Sigaw ng Rep Eri sa malinaw na boses. Sa sandaling humina ang kanyang boses, umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong paligid. Dahan daw ang lumabas ng pasilyo si Kurlan na nakasuot ng puting damit, dala ang labis na kay-abangan. Matagal nang hindi nakikita ang ganitong uri ng pakiramdam. Hindi naramdaman ni Kurlan ang pag-init ng kanyang dugo dahil sa nakabibinging hiyawan. Sa kabaligtaran, nakakatakot ang kanyang kalmado ngayon. Pagkatayo niya sa ring, tila bumalik siya sa dating takbo ng kanyang karera noong umakyat siya muli sa entablado sa Blood Battle stage. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay hindi na maihahambing sa nakaraan. Pero nang tumayo siya rito, agad na bumalik sa kanyang katawan ang kanyang malamig na anyo. Sa lugar na ito, hindi niya minamaliit ang sinumang kalaban. Ang hindi mabilang na mga panahon ng pakikibaka na nagbabanta ng buhay at kamatayan ang nagpaunawa sa kanya na ang pagmamaliit sa kalaban sa anumang oras ay magiging isang nagkukubli na panganib ng kamatayan. Sir Source Knight, lumabas po kayo sa entablado. Sa pasilyo, dahan daw ang lumabas ang Mateo na nakaitim na roba. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang pagdating ni Mateo. Hindi ba't sinabi na si Source Knight ay isang middle rank na Fiend General? Paano siya naging isang high rank na Fiend General? Isang taon pa lang at nakalusot na siya. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang hominin si kamahalan Kurlan. Mukhang may kakayahan pa rin siya. Hehe. Wala ring silbi ang paglusot. Si kamahalan Kurlan ay isa ng kalahating hakbang na Fiend Commander Realm. Maaari siyang lumusot para maging isang Fiend Commander anumang oras. Patay pa rin siya. Ang balitang kumalat dati, si Mateo ay isa lamang middle rank na Fiend General. Pero nang lumitaw si Mateo sa harap ng lahat, mas malakas na ang kanyang aura, isa na siyang high rank na Fiend General ng ganoon na lang. Sa loob ng isang lihim at pribadong silid, nakita ni Mingayo na nakapasok na si Mateo sa kanyang kaharian, ngunit kumunot ang kanyang noo. Puwersa talagang nakapasok sa kaharian niya ang batang ito. Mukhang nasobrahan tayo sa pagpapahalaga sa kanya. Buntong hininga ni Mingayo. Nagbago ang ekspresyon ng Blue Deagle sa tabi at sinabi niya, tapos na. Masyadong malaki ang mga posisyong binuksan ngayon. Malulubog sa tubig ang 3 taon ng kita. Nang makita ni Kurlan si Mateo, sandali siyang nagulat. Maya-maya, bumakas ang isang mapang uyam na tingin sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na sa pilitin mong nakapasok sa iyong kaharian para sa hamong ito. Huho, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng pagpasok sa isang maliit na kaharian? Tanong ni Kurlan nang may natatawang tingin habang nakangiti. Para sa mga henyong martial artist, ang puwersahang paglusot sa mga kaharian ay isang malaking bawal. Ito ay magiging sanhi ng pagiging hindi matatag ng pundasyon ng isang tao. Sina Kurlan, Tyler, at ang mga henyong ito, ang kanilang bilis ng paglilinang ay pawang napakabilis, ngunit kailangan nilang supulan ang kanilang mga kaharian at huwag hayaang lumaki ng masyadong mabilis. Ito ay upang mapanatili ang potensyal hanggang sa pinakamalaking limitasyon. Ngunit sa totoo lang ay pilit na nalusutin ni Mateo ang kanyang kaharian para sa labanang ito ngayon. Ito ang magiging dahilan para maging hindi matatag ang kanyang pundasyon. Bagamat lumakas ang kanyang lakas, isa itong time bomb. Baka, anumang oras ay sumabog ito. 1498. Itinuro ni Kurlan ang naghihiyawan ng mga tao at buong pagmamalaking sinabi, sa tingin mo ba ay kayo lang ang makakapag-akyat sa mga kaharian papunta sa labanan? Pakinggan ang kanilang mga hiyawan. Ito ang ipinagpalit ko sa sunod-sunod na tagumpay. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, alam ko, 800 sa mga sunod-sunod na panalo. Hindi naman malaking bagay yun. Dati, walang nakakapagpatigil sa sunod-sunod mong panalo. Pero hindi ibig sabihin na ngayon, wala na. Bale wala lang sa paningin ni Mateo ang 800 laban na may magkakasunod na panalo. Noon, nanalo siya ng ilang libong sunod-sunod na laban sa Cloudmarsh City, isang talo lang ang inaasa niya pero hindi niya ito nakuha. Iyon ang pakiramdam ng paghahanap ng pagkatalo sa gitna ng kalungkutan.
Ang mga bagay na naramdaman na ni Kurlan noon, ay naramdaman na niya noon. Ang mga bagay na hindi pa naramdaman ni Kurlan noon, ay naramdaman na rin niya noon. Kinilala niya na si Kurlan ay isang malakas na kalaban, ngunit mas lalo pa siyang nagtitiwala sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga salita ni Mateo ay agad na nagdulot ng matinding kaguluhan. Anong sabi niya? Balewala lang ang mahigit 800 sunod-sunod na panalo. Huho, ang gulo. Mayabang ang sinasabi niya para pahangin ang mga tao rito. Tanga kang walang alam, kapag nasaksihan niya ang nakakatakot na lakas ng King of Blood Battle, malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng mahigit 800 na tugma. Walang kahihiyang yabang. Ang isang magandang batang tulad niya ay mamamatay sa loob ng wala pang 3 araw papunta sa Blood Battle stage. Ang lakas ng loob niya talagang insultuhan ang idolo ko. Isang mataas na ranggong Fiend General, talagang napaka-arrogant. Iba ang naramdaman ng iba sa mga sinabi ni Mateo. Labis na pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan, walang alam sa lawak ng langit at lupa. Sa pangkalahatan, iyon ang iniisip ng mga taong ito kay Mateo. Si Kurlan ang hindi natatalong Diyos ng digmaan sa kanilang mga puso, kaya paano siya matatalo sa isang kakaibang tao? Tumawa ng malakas si Kurlan nang marinig iyon at sinabing, haha, marahil ay may isang taong kayang tapusin ang sunod-sunod kong panalo, ngunit tiyak na hindi ikaw ang taong iyon. Tungkol sa iyong ginawang paghahangad ng kamatayan, lubos ko itong hinahangaan. Malamig na sabi ni Mateo, kung paghahanap nito ng kamatayan o hindi, malalaman mo agad. Nang makitang unti-unting lumakas ang amoy ng pulbere, agad na nagsalita ang referee, dahil pareho kayong nagkasundo sa buhay at kamatayan, ang labanang ito ay hindi limitado sa anumang paraan. Hanggat kaya mong patayin ang iyong kalaban, magagawa mo ito. Ngayon, magsisimula na ang labanan. Pagkatapos magsalita, umalis ang referee sa main ring. Umaksyon ang protective grand array. Muling sumiklab ang panatisismo sa mga grandstand. Umatake, hari ng labanan ng dugo. Patayin ang magandang batang iyan. Kamahalan Kurlan, hayaan ninyong matikman nating muli ang estilo ng labanan ng hari ng dugo. Patayin, patayin, patayin. Durugin mo siya ng durugan. Mas malakas ang mga hiyawan, sunod-sunod ang alon. Halos isang panig lang na sinusuportahan ng buong Blood Battle stage si Kurlan. Kung tungkol naman kay Mateo, malamang ang fan family lang ang magyaya sa kanya. Hey, walang nang ahas na hamanin ako sa loob ng 200 taon. Aaminin ko, napakatapang mo. Para gantimpalaan ang iyong katapangan, sa Isubogen kita hanggang sa wala nang matira kahit isang bakas. Tumawa ng malakas si Kurlan, biglang nagbago ang aura sa buong katawan niya. Agad na naglaho ang imahe ng isang elegante at mapayapang prinsipe. Ang nakatayo sa singsing ngayon ay isang mabangis na lobo, puno ng mapanganib na aura mula ulo hanggang paa. Isang malademonyong enerhiya ang bumalot sa katawan ni Kurlan. Sa isang pares ng banal na guwantes na artifact, 2 itim na kulay na virtual na imahe ng isang kamao ang namuo at nabuo. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, ang malademonyo na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay palihim ding umiikot, nag-iingat. Nagbago ang ekspresyon ni Blue Deagle at sinabi niya sa seryosong boses, nang sandaling lumapit siya at ito ang Iron Wire True Fiend Punch. Nasa panganib ang batang iyon. Noong siya ay nasa initial rank Fiend General pa lamang, ginamit niya ang galaw na ito at nagpakawala ng 300 sunod-sunod na suntok, na malakas na nagpabagsak sa isang middle rank Fiend General hanggang sa maging giniling na karne. Mula simula hanggang katapusan, ang middle rank Fiend General na iyon ay hindi kailanman gumawa ng kahit isang galaw. At ang middle rank Fiend General na iyon ay nanalo na ng 86 na sunod-sunod na laban noong panahong iyon. Tungkol sa nakaraan ni Kurlan, lubos itong nakikilala ni Blue Deagle. Para mabigyan ng ganitong atensyon ang Hall Master ng Blood Battle Stage, makikita agad ang husay ni Kurlan noon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mingayo at sinabing, mukhang makikipagkompetensya siya sa bilis kay Source Knight. Kurlan, napaka-dominant pa rin ng batang ito. Iniisip ko kung kaya ba ng batang ito na hamarang kay Source Knight o hindi. Natural lang na alam ni Mingayo na mahusay sa bilis ang sword art ni Mateo. Ang galaw ni Kurlan ay makakalaban ang lakas ni Mateo. Hindi ka ba mabilis? Gagamitin ko ang bilis para talunin ka. Man! Itong tindig na ito. Ito ang Iron Wire True Fiend Punch.
Haha, isang tunay na galaw na matagal nang hindi nakikita. Malaki ang ginawang hakbang ng kamahalan na si Kurlan pagkarating niya. Kawawa naman ang punk na ito. Noon, si Dameng na kilala bilang Iron Butcher ay binomba hanggang sa mamatay ni kamahalan Kurlan at hindi man lang gumawa ng kahit isang galaw. Hulaan natin kung ilang suntok ang kayang harangan ng batang ito. Hahaha. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isa-isang naghulaan ang lahat. May nagsabing 3 suntok, may nagsabing 10 suntok, at may nagsabing 1 suntok. Sa kabuuan, walang sino man ang naging optimistiko tungkol kay Mateo. Sus! Sus Mariosep! Sakto namang gumalaw si Kurlan. Mula sa katahimikan hanggang sa paggalaw, ito ay naging napakabigla. Kahit nahanda ang lahat, naramdaman din nila na medyo nahuhuli ang kanilang reaksyon. Kasabay nito, gumalaw din si Mateo. Putok! 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 Kasunod noon, isang serye ng mga tunog ng pagsabog ang dumaan. Hindi nakita ng karamihan sa mga tao sa mga grandstand ang away ng 2 tao. Ang nakita lang nila ay ang mga imahe ng itim na kamao na pumupuno sa hangin kahit saan. Iyan ang mga unang imahe ng Iron Wire True Fin Punch. Gayunpaman, hindi nila makitang binubunot ni Mateo ang kanyang espada. Malinaw na pinipigilan si Mateo. Halos mawala ng hininga ang mga tao dahil sa mga imaheng iyon ng kanilang mga kamao. Dahil pinaghihiwalay ng malawak na hanay ng mga nagtatanggol na nilalang, ramdam nila ang pag-alunalon ng nakakatakot na mga batas na iyon. Napakalakas. Ito ang lakas ng King of Blood Battle. Hindi kayang banggitin ng sabay-sabay ang kasalukuyang lakas ni kamahalan Kurlan gaya noong mga panahong iyon. Bilis, lakas, kapangyarihan ng mga batas, lahat ay tumaas ng ilang hakbang. Sa tingin ko, ang lakas niya ay hindi rin naman mas mahina kumpara sa mga Fiend Commander na nasa unang ranggo, di ba? Sandali na nakalimutan ng mga tao na mag-cheer. Puro hiyawan ang umalangaw-ngaw sa mga entablado. Sa ilalim ng mga imahe ng kamao, tila nalilito si Mateo. Mula nang lubos niyang maunawaan ang Chaesung Moon, halos wala ng gaanong taong kayang makasabay sa kanyang bilis. Pero pagkatapos pakawalan ang Iron Wire True Fin Punch ni Kurlan, para itong isang motor na hindi humihinto, hindi kayang huminto. Sa loob ng mahigit 100 paghinga, nakapagpakawalan na si Kurlan ng ilang daang suntok, bawat suntok ay mas mabilis kaysa sa nauna. Nakaiwas lang si Mateo sa 1 suntok at ang sumunod na suntok ay dumating na may kasamang 1 alulong. Wala siyang oras para bunutin ang kanyang espada. Kaunting bagalan lang at tatamaan siya ng malalakas na hangin. Sa kasalukuyan, ang enerhiya at dugo ni Mateo ay pabago-bago. Bagamat halos hindi niya naiwasan ang daan-daang suntok na ito, ang mga alon ng kapangyarihan ng mga batas na kumakalat sa lahat ng dako sa hangin ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala sa kanya. Medyo hindi inaasahan ang lakas ni Kurlan. Hindi, sandali, nagkakaroon siya ng momentum sa kamao. Hindi na niya kayang magtagal ng ganito kasama siya. Ang kaharian niya ay higit na nalampasan ang akin, ang kapangyarihan niya ay mas malakas kaysa sa akin. Kung iba pa iyon, na may ganitong kataas na intensidad ng mga galaw, dapat ay humihina ng humihina ang momentum ng kamao. Pero ang kamao ni Kurlan ay malinaw na mas malakas ang 1 suntok kaysa sa isa. Unti-unti nang naaabutan ng kanyang mga kamao ang teknik sa paggalaw ni Mateo. Sa ganitong bilis, walang duda na matatalo si Mateo. Mga naghihiwalay na bituin. Hindi man lang lumingon si Mateo, ang Evil Extermination Sword ay pumutol na parang kidlat. Bomb! Tunog! 2 kapangyarihan ng batas ang masiglang nagbanggaan sa malapitan. Mabilis na tumalsik ang sariwang dugo ni Mateo, at ang figure ay bumangga sa protective Grand Array na parang tuwid na linya. Habang ang Iron Wire True Fin Punch ni Kurlan ay tuluyang tumigil dahil sa pagpuputol na ito. 1499. 1479 na pagkamit sa tuktok ng perpeksyon, pagguhit ng mga paghahambing mula sa hinuha. Haha, sa kaunting lakas na ito, nang ahas din siyang hamanin si kamahalan Kurlan. Sawang-sawa na talaga siyang mabuhay. Ignorante kang Hangul. Alam na niya ang lakas ng King of Blood Battle, di ba? Hoy, patay na ba siya? Hindi pa patay, tumayo ka agad at hayaan mong abusuhin ni kamahalan Kurlan.
Sa harapan, sumiklab ang isang Bugzo ng matinding hiyawan. Walang nakiramay kay Mateo. Sa blood battle stage, tanging ang mananalo lamang ang makakatanggap ng palakpakan at paghanga. Mga talunan, walang nakiramay. Sa kanilang pananaw, ang paghamon ni Mateo kay kamahalan Kurlan ay labis na nagpapalaki sa sarili niyang kakayahan. Lihim na napabuntong hininga si Blue Deagle dahil sa ginhawa. Kinakabahan siya ngayon hanggang sa pinagpawisan ang kanyang palad, iniisip na siguradong patay na si Mateo. Hindi niya inaasahan na makakalusot pala si Mateo. Hey! Ang galing talaga ng batang ito. Maya-maya lang ay matatalo na siya, sabi ni Blue Deagle. Sabi ni Mingayo, nabasag ang momentum ng kamao kahit na may panganib na masugitan, ang batang ito ay napakatapang at determinado pa rin. Kaya lang, ang bilis na inaasahan niya para harapin ang kanyang mga kalaban ay lubos na limitado. Talagang hindi niya makita ang pagkakataong manalo. Sa oras na ito, lubos nang nakumpirma ni Mingayo na ang pakete ng pulbos ay hindi nga nakaapekto sa lakas ni Kurlan. Kung gayon, ano nga ba ang epekto nito? Nag-isip-isip si Mateo, baka naman walang kwentang ginagawa ito. Wala ka pa bang mas mabilis na galaw? Bakit hindi mo ginamit? Hey, tingnan ko nga kung gaano kabilis, sabi ni Kurlan nang may nasisiyahang tingin. Palihim na pinaikot ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art upang gumaling ang kanyang mga pinsala. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata at sinabi niya sa malamig na boses, ayon sa gusto mo. Bigla na lang nawala ang anyo ni Mateo. Ang mga nasa grandstand na ang lakas ay hindi umabot sa Fiend Commander Realm ay hindi makita ang anino ni Mateo. Para bang nawala na lang bigla si Mateo. Nasaan siya? Bakit siya nawala? Pwede ba itong maging mabilis hanggang sa hindi na natin makita? Ito. Masyadong mabilis din, di ba? Ang isang mataas na ranggong Fiend General ay kaya nga maging mabilis sa ganitong antas. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang hominin si His Highness Kurlan. Talagang may kakayahan siya. Hey! Wala ng silbi. Ang hari ng dugo ay walang tatalo. Ang batang ito ay nahihirapang makatakas sa kamatayan. Nang makita ni Kurlan ang eksenang ito, hindi mapigilan ang ekspresyon niya ang maging mapang-akit. Mas mabilis pa. Kumpara sa huling paghaharap nila ni Starshine, mas mabilis na naman ang galaw ni Mateo gamit ang Phantom Kill. Noong nakaraan, malinaw pa rin niyang nakikita ang figure ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang husay sa paningin, malabong anino lamang ang nakita niya. Paano naging ganito kalaki ang pag-unlad sa loob lamang ng isang taon? Hindi lang basta nalampasan ang isang maliit na larangan, mas lalo pang bumuti ang kapangyarihan ng mga batas. Ang mga grandstand ng Blood Battle Stage ay may kabuoang 3 palapag. Gayunpaman, ang grandstand ng ikatlong palapag ay hindi kailanman naging bukas sa publiko. Isa itong lihim na silid. Hindi ito mapapansin ng mundo sa labas. Sa loob ng silid na ito, isang lalaki at isang babae, 2 figure, ang kasalukuyang nakatitig sa singsing sa ibaba. Napakaganda ng babae. Kahit nakatayo lang siya roon, nakakaakit ang dating ng pakiramdam niya. Kung nandito lang si Mateo, makikilala niya na ang babaeng ito ay ang Lilian na tumanggap sa kanya sa 100 Nose Hall. Nang makita ni Lilian si Mateo na gumagamit ng Phantom Kill, may bakas ng pagkamangha ang lumitaw sa kanyang mga titig, at sinabi niya sa lalaking katabi niya, nakakakilabot ang talento niya. Talagang nakagawa siya ng mga pagkakatulad mula sa hinuha, na nauunawaan ang mga batas sa espasyo sa pamamagitan ng mga batas ng Sword daw. Nagpakita rin ng gulat ang mukha ng lalaki at sinabing, hindi nakakapagtaka na siya ang mapili mo. Talagang kahanga-hanga ang talento ng batang ito. Kung ikukumpara sa hinuha, kailangan munang gamitin ang mga batas ng Sword daw para maabot ang rurok ng pagiging perpekto bago nila ito magawa. Hindi malakas ang kapangyarihan niya sa mga batas. Ang malakas ay nasa paggamit nito. Nang linangin ng mga tao ang kapangyarihan ng mga batas, ang alam lamang nila ay linangin ang lakas ng kapangyarihan ng mga batas. Ngunit napakakaunting tao ang nagsasagawa ng paglalapat ng kapangyarihan ng mga batas. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ng mga batas, kung hindi alam ng isang tao kung paano ito gamitin, para itong isang batang humahampas ng espada. Hindi kayang ilabas ang tunay na lakas ng kapangyarihan ng mga batas.
Ang paraan ng aplikasyon ay nahahati rin sa mga larangan, unang sulyap sa pintuan, pagkamit ng kahusayan sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral, pagkakaisa ng isip, pati na rin ang pinakamabilis at panandalian, ang rurok ng pagiging perpekto, isa. Noon pa man ay kayang talunin ni Mateo ang malalakas bilang mahina. Ang dahilan ay nakasalalay sa kanyang larangan ng aplikasyon. Para sa karamihan ng mga martial artist, bulag nilang hinanap ang larangan ng mga batas ngunit pinabayaan ang paglalapat nito. Kaya naman, huminto sila sa unang sulyap sa pinto. Bilang isang minorya ng mga martial artist na lumaban sa mas aktwal na mga labanan, maaari nilang maabot ang larangan ng pagkamit ng kahusayan sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral. Isang napakaliit na bahagi ng mga taong nakapaglinang hanggang sa antas ng pagkakaisa ng isip sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan. Kung tungkol naman sa kaharian ng tugatog ng pagiging perpekto, ang mga makakaabot dito ay parang mga balahibo ng phoenix at sungay ng kilin. Sa isang banda, nakasalalay ito sa talento. Sa kabilang banda, nakadepende rin ito sa kung gaano kalawak ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ng isang tao. Siyempre, kakaunti lamang ang mga taong gumugol ng kanilang lakas upang magsanay sa paraan ng aplikasyon. Dahil nangailangan ito ng malaking oras, kung saan ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga natamo. Kapag napalampas nila ang ginintoang panahon ng paglilinang, magiging napakahirap para sa kanilang kaharian na gugustuhing makalusot. Noong nasa libingan ng mga espada si Mateo, masasabing dumanas siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap bago niya naunawaan ang mga batas ng espada daw. Hindi dahil isa siyang masokista, kundi dahil nararanasan niya ang tunay na diwa ng bawat espada, nararanasan ang paraan ng paggamit. Kaya naman, nagawa niyang pasiglahin ang resonansya ng lahat ng mga espada. Napakabagal umunlad ang kapangyarihan ng mga batas ni Mateo sa sword daw. Hindi dahil mahina ang kanyang pangunawa, kundi dahil matagal siyang nag-aral sa paraan ng paggamit nito. Pagkalabas ni Mateo ng Sword Tomb, kasalukuyang hawak niya ang Death Cultivation Space. Doon, mas lalo niyang naramdaman ang mga kakulangan ng kanyang sword art. Para makatakas siya sa Death Cultivation Space ng paulit-ulit at hindi mabaigo, ang inaasahan nito ay hindi basta-basta. Matapos makalusot si Mateo sa huling yugto ng Heaven Glimpse at makapasok sa Death Cultivation Space ng ilang beses, sa wakas ay sinanay niya ang paraan ng paglalapat patungo sa rurok ng Perfection Realm. At sa pagkakataong ito, noong nasa Death Cultivation Space si Mateo, nang himukin niya ang Phantom Kill hanggang sa kanyang limitasyon, biglang naging mas maliksi ang kanyang isipan nang tumama ang swerte, at naunawaan ang kahit kaunting kapangyarihan ng batas pangkalawakan. Matapos sumanib ang bakas ng kapangyarihang ito ng batas spatial sa kanyang teknik sa paggalaw, mas lalong naging ilusyonaryo at mahirap paniwalaan ang galaw na ito ni Phantom Kill. Kahit na may lakas si Kurlan, nahirapan pa rin siyang makuha ang figure nito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kurlan. Natuklasan niya na hindi na niya talaga kayang sabayan ang bilis ni Mateo. Isang mapangakit na pangungusap lang ang sinabi niya ngayon, gusto niyang ipakita ni Mateo ang Phantom Kill, pero hindi niya inaasahan na ang nakita niya ay ang Phantom Kill pagkatapos ng ebolusyon. Brahma, tunay na halimaw na Dharma idolo. Protektahan mo ako. Sumigaw ng malakas si Kurlan, habang ang kanyang malademonyo na enerhiya ay umaagos. Isang tunay na demonyong idolo ng Dharma ang naroon sa likuran niya. Ang tunay na demonyong idolo ng Dharma ay nakahandusay sa lupa at mahigpit na pinrotektahan ang buong pagkatao ni Kurlan sa gitna. Tapos sumabog ang buong espasyo. Putok. 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 Ang tanging nakikita lang ng lahat ay ang figure ni Mateo at ang tanging nakita lang nila ay ang katawan ng tunay na demonyong idolo ng Dharma na binomba ng hindi mabilang na beses sa loob lamang ng napakaikling panahon. Putok. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang tunay na demonyong idolo ng Dharma ay naglaho kasabay ng isang malakas na pagsabog. Lumipad pa atras ang katawan ni Kurlan. Samantala, sa oras na ito, lumitaw din ang figure ni Mateo, na tila medyo gaskasan. Bagamat nakalusot ang kanyang kaharian, mas lumakas pa rin ang kapangyarihan ni Phantom Kill. Mas lumakas din ang pagkonsumo ng banal na asensya. Siya lang din. Kung iba pa nga, hindi nila kayang suportahan ang galaw na ito ni Phantom Kill habang nasa iisang realm pa rin sila. Sa mga grandstand, napakatahimik.
Natigilan silang lahat sa eksenang ito. Ang kanilang labanan sa hari ng dugo ay talagang pinalipad ng isang tao. Bukod pa rito, ang nagpalipad sa kanya ay isa lamang mataas na ranggong Fiend General. Sa Capone Capital City, walang sino man ang nag-akala na kaya nilang lumipat ng kaharian para talunin si Kurlan noon. Pero nagawa ito ni Mateo. Note, sa totoo lang, hindi naman mahalaga ang mga ito, hindi na talaga sila muling lumilitaw. 1500. Malala na ba ang paningin ko? Natalo ba talaga ang kanyang kamahalan na si Kurlan? Ang Source Knight na ito ay napakalakas. Talagang napakalakas. Isa lamang siyang mataas na ranggong Fiend General para matalo ang half-step Fiend Commander na si His Highness Kurlan. Ang kamahalan Kurlan ay halos puro jumping realms na ang dapat labanan pagkatapos ng 10 taon sa Blood Battle stage. Ngayon, natalo siya ng isang taong tumatalon sa realms. Ito ay napakahirap isipin. Naglaho ang matindi at parang malakas na sigaw. Ang pumalit dito ay sunod-sunod na mga bulalas. Biglang nalito ang mga panatikong taga-suporta ni Kurlan. Ang nakita nila ay isang idolo na biglang gumuho. Sa wakas ay nalaman na nila na si Mateo ay hindi isang hanggal na naghahangad ng kanyang kamatayan. Talagang kahanga-hanga siya. Hahaha, Kalan, hindi ba't sinabi mong susuntukan siya ni Kurlan hanggang sa maging giniling na karne? Ayaw mo bang magyabang? Bakit hindi ka nalang magyabang? Nang makita ni Lin Fan ang eksenang ito, hindi niya napigil ang magsalita ng may sarkasmo. Ang ekspresyon ni Kalan ay sukdulan ang pangit. Sumanghel siya ng malamig at sinabing, hindi pa tapos. Ilang beses mo sa tingin magagamit ng batang yan ang galaw na yan? Mayabang na sabi ni Lin Fan, hey, kailangan ko lang magamit ulit ay sapat na. Tingnan mo ang kalagayan ni Kurlan. Kaya pa ba niyang pigilan ang pangalawang pagkakataon? Sa oras na ito, ang malademonyong enerhiya sa katawan ni Kurlan ay lubos na naglaho. Masyadong malupit ang phantom kill move na ito ni Mateo. Naharangan ng Brahma True Fiend Dharma Idol ang halos lahat ng kapangyarihan, ngunit nagtamo pa rin siya ng matinding pinsala. Kung ikukumpara sa mga pinsala ni Mateo kanina, mas malala ang mga ito. Medyo nahihirapang gumapang si Kurlan mula sa lupa, malamig na nakatingin kay Mateo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Isang taon na ang lumipas, paano kaya uunlad ng ganito kabilis si Mateo? Dati ay kinukutya pa rin niya si Mateo na pilit na binabagtas ang kaharian. Kung titingnan ngayon, hindi naman talaga totoo. Hindi lamang tunay na naging isang mataas na ranggong Fiend General si Mateo, bukod pa rito, ang kanyang kaharian ay matatag na rin, nang walang kahit kaunting bahid ng kawalang tatag. Magaling, napakagaling. Source Knight, para mapilitan mo ang prinsipeng ito sa ganitong antas, maipagmamalaki mo ang iyong sarili. Kung tama ang aking mga hula, ang galaw na iyon ngayon lang, isang beses ka lang makakaatake muli, tama ba? Sabi ni Kurlan na may madilim na ekspresyon. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, paano kung oo, paano kung hindi? Malamig na sumangot si Kurlan at sinabing, oo man o hindi, hindi mo matatakasan ang kamatayan. Tunay na halimaw na mantle, kahangahangang malademonyong langit. Dam Ugong. Isang napakalaking tunay na halimaw na multo ang namuo at nabuo sa ibabaw ng ulo ni Kurlan. Hindi mabilang na langit at lupang espiritual na enerhiya ang natipon dito. Ang nakakatakot na presyon ng tunay na halimaw ay nagpahirap sa lahat. Totoo ngang Fiend Devil Soul Mantle. Diyos ko! Kaya na palang ipatawag ni kamahalan Kurlan ang tunay na Fiend Devil Soul. Devil Soul Mantle. Hindi lang nito kayang agad na makabawi ang asensya ng demonyo, bukod pa riyan, kayang gumamit ng maraming sinaunang ipinagbabawal na galaw ang isang tao, ang kapangyarihan nito ay walang kapantay na nakakatakot. Hindi ko talaga inaasahan na may ganito pa palang kagaling si kamahalan Kurlan. Dahil dito, nasa panganib si Source Knight. Tunay ngang nakakatakot ang talento ng Source Knight na ito, nalampasan pa ang kamahalan na si Kurlan. Sayang naman, napakababa ng kanyang kaharian. Sa huli, mahirap talagang takasan ang kamatayan. Nang sandaling pinakawalan ang galaw ni Kurlan, lahat ay nakaramdam ng malaking pagkabigla. Tinatawag ang tunay na kaluluwa ng demonyo, ito ay isang kakaibang sikretong sining ng lahi ng demonyo. Napakahirap matutunan.
Ang mga kayang magpatawag ng tunay na Fiend Mantle ay pawang mga henyo sa lahi ng Fiend. Nang makita ang eksenang ito, si Blue Deagle na ang ekspresyon ay agad na nagbago ng husto at sinabing, tapos na, tapos na. Akala ko pa rin ay malaking panalo na ito sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na kaya na palang ipatawag ni Kurlan ang tunay na kaluluwa ng demonyo. Kumunat ang noo ni Mingayo at sinabing, mukhang napagdesisyonan na ang tagumpay. Sa ikatlong palapag ng mga patungan, ang lalaking matagal nang nakakunot ang noo ay tuluyang kumalma, at sinabing may bahagyang ngiti, mukhang hindi siya ang katapat ni Kurlan sa huli. Ang galing naman, sayang naman. Nagpakita rin ng pagkagulat ang mukha ni Lilian, ngunit ngumiti siya at sinabing, binabati kita, City Lord Kalong, sa pagkakaroon ng isang karapat-dapat na kahalili. Ang Source Knight na ito ay isang magandang talento. Mukhang masyado itong minadali. Ang lalaking ito ay si Kalong, ang Panginoon ng lungsod ng Capone Capital City. Tingnan mo ang tono ni Lilian noong kausap niya ito, patas naman talaga ang kanilang kalagayan. Ngumiti si Kalong nang marinig iyon at sinabing, mukhang wala ka ng ibang pagpipilian. Ngumiti si Lilian ngunit hindi nagsalita. Sa oras na ito, ang tunay na kaluluwa ng Diablo na nasa ibabaw ng ulo ni Kurlan ay dahan-daang lumapag at sumanib sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang panahon, ang malademonyo na enerhiya ay dumagsa ng napakalakas. Dahan-daang iminulat ni Kurlan ang dalawang mata, ang kanyang mga mata ay parang lubog na itim. Hahaha, ang lakas. Talagang nagpapainit ng dugo ko. Source Knight, inaamin kong napakalakas mo. Pero kailangan mo pa ring mamatay. Heavenly Fiend Hidden Art, Boundless Devil Shadow. Iron Wire True Fiend Punch. Sumigaw ng malakas si Kurlan, at biglang naglaho ang kanyang katawan. Pareho lang talaga siya ni Mateo, nawawala sa paningin ng lahat. Pagpatay ng multo. Kasabay nito, mahinang sumigaw si Mateo, at ang kanyang figure ay naglaho rin. Putok, putok, putok. Sa loob ng ring, umalangaw-ngaw ang nakakatakot na mga tunog ng pambobomba. Dalawang nakakatakot na kapangyarihan ng mga batas ang nagbanggaan sa loob ng ring. Gayunpaman, walang sino man ang nakakita sa kanilang mga figure. Tila nawala na lang sa ere ang dalawang tao. Tanging ang malakas na tunog ng pagyanig ang nagpalinaw sa lahat tungkol sa pag-iral ng dalawang taong ito. Kahit hindi sila makakita, pakiramdam ng lahat ay malapit na silang mawala ng hininga. Ang lakas ng dalawang taong ito ay napakalakas, halos naabot na ang limitasyon na kayang makamit ng Fiend General Realm. Ito. Sino ba talaga ang nangingibabaw? Hindi makakita. Kailangan pa bang sabihin? Siguro si Kamahalan Kurlan yun. Nagkukubli siya sa tunay na halimaw, walang katapusang ibinibigay na asensya ng halimaw. Bukod pa rito, nariyan ang sikretong sining ng tunay na halimaw, ang kanyang bilis ay kayang abutin ang Source Knights. Wala nang suspense ang labanang ito. Swerte, swerte. Itinaya ko ang lahat ng aking ari-arian kay Kamahalan Kurlan para manalo. Hindi ko inaasahan na ang Source Knight na ito ay magiging isang malaking dark horse, na halos maging dahilan para mawala ang lahat ng aking net worth. Hey! Sino ba naman ang hindi? Ang lakas talaga ng galaw na yan ni Source Knight. Sayang lang at sandali lang niya kayang tiisin. Puro mga tunog ng pambobomba lang ang nakikita ng lahat mula sa mga sulok ng singsing, na siyang dahilan kung bakit natutukoy ang kanilang mga posisyon gamit ito. Kung ano ang sitwasyon ng labanan, walang nakakaalam. Sa isang kisap mata, ilang dosenang paghinga ang lumipas. Sa larangan ng digmaan, isang mahinang boses ang mahinang dumaan. Pagsikat ng araw. May narinig na malakas na pagsabog na nagpasabog sa buong sahig ng singsing. Nagkalat ang alikabok at usok kahit saan. Sa wakas, tumigil na ang marahas na tunog ng labanan. Naglaho ang alikabok at usok. Dalawang napakasamang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Napasinghap ng malalim si Mateo, ang kanyang kutis ay walang kapantay na mapatla. Hindi niya mabilang kung gaano karaming mga pinsala ang natamo sa kanyang katawan, at walang tigil ang pag-agos ng dugo. Gayunpaman, mas malala pa ang sitwasyon ni Kurlan kaysa sa kanya. Ang tunay na kaluluwa ni Kurlan na parang demonyo ay tuluyan ng napangalat ni Mateo, ang kanyang malademonyo na katawan ay halos inahit na ni Mateo, na nagmumukhang walang kapantay na kapahamakan. Nakatitig ng mariin si Kurlan kay Mateo, nagngangalit ang mga ngipin sa puot habang sinasabing, ikaw.
mayroon ka pa ring trump card na dapat gamitin. Ang pinaka-epektibong taktika ni Mateo ay ang ikatlong anyo ng Chaos 7 Opening Sword Art Daybreak. Ang galaw na ito ay sumire sa napakaraming galaw sa ilalim ng langit. Sa ilalim ng estado ng Phantom Kill, ang pagpapakawala ni Mateo ng galaw na ito ay direktang sumire sa kanyang tunay na kaluluwa ng demonyong fiend. Ngumisi si Mateo at sinabing, nasabi ko na ito dati, baliwala lang ang sunod-sunod mong panalo. Iyon ay dahil hindi mo ako nakita. Haha. Biglang tumawa ng malakas si Kurlan, tumingin kay Mateo, at sinabi ng may awa, sa tingin mo ba ay tapos na ang lahat ng ganito na lang? Dahil hindi kita mapapatay sa Fiend General Realm, kung gayon. Gagamitin ko ang Fiend Commander Realm para patayin ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.